Nako, nagkakamali ka ba? Kaagad lumabas, tinamaan ng kidlat. Parang ano kaya? Katulad ng ibang maikling palabas. Yung Melolid na nakaligtas sa paglalakbay sa panahon. May system na nakabind, na kailangang tapusin ang mga gawain. Nakabind sa host na si Subay. Gantimpala sa loob ng Tiandao Zong, ang host ay walang katulad. Host, mangyaring sa loob ng 15 minuto. Mag-recruit ng isang disipulo. Kung hindi, ikaw ay mapaparusahan. Pag natapos ang misyon, ang pagtanggap ng disipulo ay makakapag-angat ng antas ng sekta. At bibigyan ka ng isang pabilyon ng diwa. Simula na ang countdown. Punong pari ng Tiandao. Ako. Magandang araw, nais mo bang malaman ang tungkol sa Tiandao? Bata, gusto mo bang mag-aral sa Tiandao? Ayaw ko na. Bumalik na. Halika na. Sige. Kayo sa Ling Xiaozong ay masyadong materialista. Talagang hindi karapat-dapat na maging unang sekta ng pagsasanay sa immortalidad. Ako ang pinakamahusay sa 6 na sekta, at pinapayagan niyo ang iba. Yare, mas mabuti pang pumunta ako sa Chayanshu sect. Mas malakas ang Chayanshu sect kumpara sa inyo. Sa tingin mo, kaya mong makapasok sa Chayanshu sect? Iyan ay lugar para sa mga Diyos. Sa tingin mo, mayroon ka bang kakayahan? Maraming mga Diyos ang nagmula sa Chayanshu sect. Tiyak na napakalakas ng sekta na yon. Sana sa aking buhay. Maging, ang gwapo ng Tiandao Zong. Paalaala. May 5 minuto na lang ang host. Malapit nang magbukas ang level electric shock punishment. Sandali lang. Sistema. Huwag kang masyadong mainip. Kung mababaliw ka, pumunta ka sa ibang lugar. Umalis ka. Huwag maliitin ang kabataan. Hindi pa tapos ang usapan na ito. Hintayin mo akong ayusin ang aking kapangyarihan. Dapat talagang wasakin ang inyong Ling Xiaozong. Maghiganti para sa aking mga magulang. Sa tingin mo, kaya mo? Sa modernong lipunan, panalo ka, nakakulong ka. Talo ka, nasa ospital ka. Ang daming tao na nanonood. Tama rin naman ang sinasabi mo. Bigyan mo naman ako ng konting respeto. Tapos na tayo dito. Umalis na tayo. Ay naku. Sino ba nagsabing kailangang pumunta sa Ling Xiao sect para mag-asen? Dito na sa Tiandao sect. Pareho lang naman. Relihiyong Tianxi. Ito ba ang relihiyong Tianxi na nakaranas ng Diyos? Talaga bang maari mo akong dalhin sa loob? Siyempre. Ako ay disipulo ng relihiyong Tianxi. Ang halaga ay nasa kalidad, hindi sa dami. Sa bawat henerasyon, hindi higit sa 10 estudyante ang tinatanggap. Isang araw ng pag-ehersisyo ng enerhiya. 1 taon ng pagtatayo ng pundasyon. 3 taon ng pagbuo ng gintong pil. 10 taon ng pagbuo ng primordial na sanggol. Saktong swerte ka. Nakatagpo ka nitong 1 beses sa 1 siglo. Sa pagtanggap ng mga disipulo ng Tiandao sect. Ako si Zhuge Feng. Sana'y may rekomenda mo ako. Ito ay kaunting barya. Isipin mo na lang na ito ay bayad sa rekomendasyon. Hindi naman ito maganda. Ilang taon nang hindi tumanggap ng mga alagad ang Tiandao Zong. Ngunit may mga tanga pa ring nagmamadaling magbigay ng pera. Kitang-kita na ito ay isang pandaraya. Ano ang tawag sa manloloko? Yung tumanggap na ng pera lang ang tawag sa manloloko. Ako si Subay. Pero wala naman akong tinanggap. Oo. Ginoo, ang engkanto na ito. Huwag mong siraan ang mabubuting tao. Ako si Su, isang mabuting tao talaga. Kakatakas lang ako mula sa kamay ng masamang tao. Hindi mo alam ang kabutihan ng tao. Sige na. Kailangan kong makita. Paano mo siya naloko, itong malaking tanga? Sinasabi ko na hindi ako nandaraya. Ayos na. Wala akong gana makipagtalo sa'yo. Kaya pala si Zhuge Feng. Gusto man o ayaw, gusto niyang sumali sa Ling Xiao sect. Hindi lang para maghiganti. Kahit na buwan-buwan lang magpadala ng silver. Sapat na yun para mapasaya ang tao. Pero wala kaming pambili sa Tiandao sect. Dahil kaya mong tawagin akong Brother Su. Ibig sabihin, magkapamilya tayo. Tara, dadalhin kita sa Chayanshu sect. Mag-aral. Salamat, Su. Tara na. Hoy. Itong tanga. Talagang nagmamadali pang magbigay ng pera sa iba. CJ. Kaya't gusto kong makita kung anong paraan.
Hindi ba't sistema? Ito na ang tahanan ng aking Chanshu sect. Sobrang disyerto naman ito. Nakatukoy na ang host ay bumalik sa sekta. Buksan ang walang talo na mode. Kapatid Su. Ito na ang sagradong lugar ng Tiandaozong. Nandito na tayo lahat. Di ba? Bakit ka nagmamadali? Isa lang itong mga pansamantalang paraan na nakakaakit ng mata. Mga maliit na hakbang lang. Mag-ingat ka. Sa oras na ganito, matigas pa rin ang ulo. Gusto kong makita. Talagang makakagawa ng wala sa wala. Baguhin ang anyo ng lupa. Lumikha mula sa malayo. Ito ay mga paraan na nagagawa lamang ng mga nasa Gold Core at Nascent Soul. Tama ba? Ikaw? Anong kalagayan ka na ba? Lumang muling Diyos. Ito ba ang yaman ng templo ng langit? Ganito ka nakakatakot. Ay, Zhuge Feng. Gusto mo bang sumali sa templo ng langit? Pwede ba akong sumali? Handa ako. Ngunit, 30 piraso bawat buwan. Hindi maganda ang ugali ng mga tao sa Inshocheng sa pagtanggap ng mga estudyante. Ngunit ang trato sa mga estudyante ay talagang maayos. Ngunit ito ay nagpapahirap sa akin. Walang dapat ipag-alala sa bagay na ito. May sariling desisyon ang guro. Mukhang pinahintulutan ako ng guro na magpautang ng 30 layang na tuition bawat buwan. Mabait na tao. Guro sa itaas. Pakiusap, tanggapin ang 3 pagyukod ng iyong estudyante. Sige, bumangon ka na. Ay. Ganyan mo siya tinawag na guro. Napakabata niya. Marahil hindi totoo ang lahat ng ito. Baka ilusyon lang niya ito. Hindi ko papayagang insultuhin mo ang aking guro. Ikaw. Sabay-sabay na umangat ang sekta ng isang bituin. Patuloy na misyon. Gantimpala, isang tahanan ng mga kasanayan sa labanan. Isang Dan Pavilion. Basta't ako ay may tinanggap na disipulo. Lalaki ang aking lakas. Pagdating ng panahon, hindi lang ako magbabayad kay Ginoong Wang. Kailangan ko ring tawagin ang punong guro ng Ling Xiao sect. Para talagang maayos siya. Baguhin ang kultura ng pagsasanay sa mga Diyos sa kontinente na ito. Siya ay nagpaturo na sa akin. Bakit nandito ka pa at hindi umaalis? Hindi naman ako nag-isip na manatili dito. Gusto ko lang sanang makita. Paano mo siya pinapagsanay sa pagninilay? Tara na. Tara. Tingnan mo. Nandoon ang pabilyon ng Diyos ang Batas. Mamaya, kunin mo na ang isang libro ng Diyos ang Batas. Ang sariling pag-aaral ay ganito. Tunay na maaaring mag-aral ang mga disipulo ng Diyos ang Batas. Kung hindi, ano pa? Pero, wala namang ganoong karaming silver ang mga disipulo. Narinig ko na ang mga disipulo ng Ling Xiao sect. Ang pinakamababang antas ng mahiwagang paraan. Kailangan ng 100 liyang. At tungkol sa usaping ito, kailangang baguhin. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Ang mga mahiwagang paraan ng aking Tiandaozong ay libre. Pumili ka na lang ng isang libro at pag-aralan mo. Mahal na gurong makapangyarihan, ang disipulo ay hindi kailanman makakalimot. Tiyak na ibubuhos ang aking dugo at pawis. Wala ka nang dapat isipin. Magpakatatag ka sa pagpapalakas ng iyong kakayahan. Agad na maabot ang antas ng pagninilay. Ito ang pinakamainam na gantimpala para sa guro. Opo, guro. Sige na. Hoy, nakikita kong maganda ang iyong kasuotan. At kakaiba ang iyong pananalita. Tiyak na ikaw ay galing sa mayamang pamilya. Bakit may puso ka pang nagtatanggol sa mga naapi? Hindi ka ba natatakot na masaktan sa iyong mga salita? Na magdudulot ito ng panganib sa iyong buhay? Paano mo ako nahuli? Ikaw ay isang tunay na sinungaling. Gusto mong pumatay at magtakip. Hindi, gusto ko lang makipagpusta sa iyo. Kung ang Zhuge Feng ay makakamit ang key refinement bukas, ibigay mo sa akin ang 500 tile. Paano? Kung hindi siya makakamit ang key refinement. CJ, ikaw na ang bahala. Ayos. Napagkasunduan na. Hintayin ang pag-akyat ng enerhiya. Talo ka na. Sistema o sistema. May mga teknik na ibinigay mo. Dagdag pa, siya ay may likas na talento. At siya ang aking pangunahing disipulo. Zhuge Feng ah. Huwag mong bigin ang iyong guro. Bata. Sigurado akong matatalo ka.
Kapag nakuha ko na ang 500 liang mo bukas, maari na akong magbigay ng sahod kay Zhuge Feng. Ito ang utang. Ay naku, hindi talaga tao ang buhay dito. Wow! Dito sa mga paraan ng isang engkanto, napakaraming aklat. Alin kaya ang pipiliin ko? Baka naman itong aklat ng engkanto. May kaugnayan sa akin. Taoist na kasulatan, bahagi ng pagsasanay ng ki. Saktong-sakto. Magsasanay muna ako. May oras ka pang matulog dito. Isang araw na ito. Kung ang disipulo mo ay hindi makapag-ensayo, talo ka na. Bakit ka nagmamadali? Kakulangan sa tag-init sa tagsibol at taglagas. Kakulangan sa tag-init sa tagsibol at taglagas. Kakulangan sa tag-init sa tagsibol at taglagas. Hintayin mo siyang lumabas. Magtanong ka at malalaman mo. CJ. Sige, sasamahan kita na maghintay. Binabati kita, may-ari. Nakapunta na sa ika-30 na antas ng paglinang ng enerhiya. Nanalo ako. Nanalo ako. Ha? Bakit tinitingnan mo ako ng ganito? Walang anuman. Malalaman mo agad. Guro. Master. Nakapasok na ako sa unang antas ng paglinang ng enerhiya. Hindi pwedeng mangyari iyon. Araw-araw na paglinang ng enerhiya. Hindi talaga posible iyon. Niloloko ka lang ng master mo. Ang antas ng Saint Son ng Ling Xiao Sect. Kakailanganin pa ng 3 araw para makamit ang enerhiya. Baka naman. Mas magaling pa ang talento mo. Ganoon. Ano naman itong apoy na nagtitipon? Ano bang nangyayari dito? Ito. Talagang unang antas ng pagbuo ng ki. Hoy, hindi mo ba sinanay ito ng maaga? Sinasadya mo bang ipakita ito sa kanya? Paano mangyayari yon? Hindi ko nga may pagkaloob ang 300 tile. Isang ordinaryong tao na hindi makapasok sa Ling Xiao Sect. May pagkakataon pa bang mag-aral ng mga makalangit na pamamaraan upang maging isang kultista? Mukhang nga. Sino siya? Ay naku. Matagal ko nang sinabi sa'yo. Ako ay disipulo ng Tian Daozong. Bawat isa sa amin ay hindi pangkaraniwan. Ngunit palagi mo akong itinuring na sinungaling. Hindi mo ako pinaniwalaan. Guro sa itaas. Ako po ay nagkamali. Anong mali ko? Pangako. Hindi ko dapat pinaghihinalaan ang Immortal Master. Mas lalo na hindi ko dapat pinaghihinalaan ang kanyang lakas. Nakikita ko na may pagiging kabalyero ka. Hindi ka naman masama. Wala namang. Ang sa atin na ito Dapat lang. Guro, ito ay 500 tile. Paano naman ako magiging komportable dito? Mayroon na tayong 500 tile na pila. Hindi ba't pwede nang magbigay ng sweldo sa mga disipulo? Ako ay isang taong malinis ang budhi. Sa bawat buwan, ang pangunahing alay ko ay 30 liang. Master, sa buong katawan ko, mayroon lamang akong 4 na liang at 5 kwadrang pera. Hindi ko talaga maibibigay ang 30 liang. Kung hindi, bigyan mo pa ako ng kaunting panahon. Hintayin mo akong makabuo ng 30 piraso. Hintayin mo akong makabuo ng 30 liang. Sige, ipapasa ko ito. Guro, huwag mo akong paalisin sa iyong paaralan. Guro. Zhuge Feng. Ikaw ay may natatanging talento. Sayang talaga kung hindi ka mag-aaral. Ganyan. 500 layang ha. Ipahihiram ko muna sa'yo. Babalik mo na lang kapag may pera ka na. Anong sabi mo? CJ. Salamat, Miss Xiao. Hindi. Sandali. Ayusin ko muna. Kaya ang ibig niyong sabihin, sa Ling Xiaozong, sa ilalim ng karatulang iyon, na nakasulat ang mga disipulo ay may batayang pilak na 30 liang bawat buwan. Ay, ang alay ng disipulo sa sekta. Nga. Itong Ling Xiaozong, nakasulat dito, akala ko ay, benepisyo ng sekta para sa mga disipulo. Kumakain ng tao at hindi nag-iwan ng buto. Ang punong guro ng Ling Xiaozong ay may dagdag na parusa. Ang guro ay mananahimik. Ang punong guro ng Ling Xiaozong ay may malawak na kapangyarihan. Kung magsasalita ka ng masama sa kanya sa likod, malalaman niya yon. Sa oras na yon, magkakaproblema ka. Kahit gaano siya kalakas. Kapag dumating siya, wala nang balik. Ano ngayon? Kahit na nandyan siya sa harap ko, sasabihin ko pa rin na hindi siya makakalusot. Ito ang tunay na lalaki. May lakas ng loob na magsalita at kumilos. Pusong tumitibok. Sabi ni Kuya Su. Itong batang babae,
Tawagin akong sinungaling. Tawagin akong guro. Ngayon tawagin akong kuya. Babae. Hindi mo matutukoy. Ay. Ang ibig mong sabihin kanina. Yung 30 layang ay ibinigay ng sekta sa mga disipulo. Hindi ito ibinayad ng disipulo sa sekta. Ito. Tama. Guro. Sabi na 30 liyang. Ano ang ibig sabihin ng binigyan mo ako ng 50 liyang? Uminom ng afternoon tea. Uminom ng afternoon tea. Mahal na guro, napakabuti. Natutuwang disipulo. Huwag magalit. Ibang sekta ay tumatanggap ng mga disipulo. Lahat ay may bayad na matrikula. Ang Chanshu sect ay hindi lang libre. May buwan ng sahod pa. Kung malaman ito ng iba, baka maging kaaway tayo ng buong mundo. Ano naman kung ganon? Sabihin ko sa'yo, ang pinakamalaking pangarap ko, ito ay tungkol sa pagbabago ng masamang ugali sa mundo ng pagsasanay ng mga Diyos upang punuin ang mundo ng kabutihan. Tama nga. At upang wakasan ang lahat ng mga mapagsamantala. Guro, suportado ka ng iyong disipulo. Suportahan kita. Susuportahan ko rin ang sarili ko. Sige, susuportahan ko rin. Hindi maganda. Sila ang naghanap dito. Sino? Kuya Su, kailangan mong protektahan siya. Hoy. Kung may kailangan, sabihin mo na. Huwag kang lumapit ng ganyan. Ako ay tunay na anak ng pamilya Xiao. Nais ng ama kong pumasok sa Ling Xiao sect. Ngunit hindi ko kayang makita silang nag-aaway. Kaya't umalis na lang ako. Sujage. Pinasok mo ako sa templo ng langit. Ayos ba? Gusto mo bang maging estudyante? Lumuhod ka. Ayaw ko namang maging estudyante mo. Ayaw maging estudyante. Paano mo ako papasokin? Xiao Lingxi, pinapapunta ka ng iyong ama sa ilalim ng guro na si Qin. Bakit ka tumakas? Anong nangyari? Hindi mo ba pinapansin si Guro Qin? O hindi mo ba pinapansin ang aming Ling Xiao sect? Si Ginoong Song na nasa ikasyam na antas ng pagpapalakas ng Qi. Bakit ka mismo ang dumating para hulihin ako? Kuya Su, kailangan mong tulungan siya. Sige na, dahil sa 500 liyang mo. Tutulungan kita. Sa pagkakataong ito. CJ. Lingxi, lahat ng bagay ay pakikinggan kay Kuya Su. Prinsesa, kailan pa ba ito nangyayari? Nagsasaya ka pa dyan? Mag-sorry ka na kay Sir Song. Para mapatawag si Elder Qin. At magpataw ng parusa. Pagkatapos ay humingi si Sir Song ng pabor kay Elder Qin. Pagdating ng panahon si Elder Qin ay hindi na maghahanap ng kapatawaran. Si Ginoong Bai at si Ginoong Song. Pasensya na, Lingxi. Nakapasok na ako sa Chanshu sect. Hindi na ako pwedeng lumipat sa ibang sekta. Hindi. Binibini. Ikaw ba ay nagsisinungaling sa matandang alipin? Ang kabayaran sa pagtataksil sa Ling Xiao sect ay hindi lang para sa'yo. Hindi namin kayang panindigan ang buong angkan ng Xiao. Magsimulang yumuko na. Magpakumbaba at humingi ng paumanhin kay Diakon Song. Ang aming binibini ay bata at walang alam. Huwag mo siyang ikumpara sa'yo. Xiao Lingxi. Totoo ba ang sinabi mo? Totoo. Ngayon ay kasapi na ako ng Tian Daozong. Hahaha. Simula ngayon wala ng Tian Daozong. Ginoo Song, tagapamahala. Patawarin niyo po ako. Sangguniang Song. Hindi maganda. Hindi ka ba nasa ikatlong antas ng pagninilay? Pumatay. Pinatay ng tao. Sangguniang Song. Sangguniang Song. Ngayon, tapos na ang lahat, Sangguniang Song. Ito. Si Ginoong Song. Patay na. Ano pa nga ba? Ginamit niya ang lahat ng lakas. Malinaw na gusto niya akong patayin. Bakit ko siya dapat iwanan? Hindi ko yon ibig sabihin. Si Ginoong Song ay nasa ikasyam na antas ng pagninilay. Ikaw, paano mo nagagawa ang isang suntok na nakakapagpatay? Walang kakayahan. Sino ang magtatangkang magtatag ng sekta? Talagang kahanga-hanga si Kuya Su. Si Lingxi ay susunod sa'yo.
Hinding-hindi maaari, Ginang. Ginang. Ikaw. Siya na may matinding paghihiganti. Yung kanyang isipan ay kasing liit ng tuldok ng karayom. Ito. Ginoo ng dalaga. Sumama ka sa akin pabalik. Ginoong Bay. Hindi ako sasama sa iyo pabalik. Bumalik ka na lang mag-isa. At saka, sabihin mo sa tatay ko. Sabihin mo na ako ay tao ng Tianxi daw. Ang kamatayan ay bahagi ng langit na batas ng Tiandao. Ikaw na ito. Ayaw niyang umuwi kasama mo. Sige na, umalis na tayo. Sandali lang. Yung makakakita sa kanya, kunin mo. Ako. Mabilis na. Ginoo, pakihawak ito ng maayos. Ano ito? Paano mo ito nalaman sa iyong lokasyon? Ito ay tinatawag na zimuling. Karaniwan itong hawak ng mga kababaihan o mga kasamang lalaki. Orihinal na hawak ito ng aking ama. Ginawa niya ito para mahuli ako, kaya ibinigay niya kay Ginoong Song. Ngayon, ibinibigay ko na ito sa iyo. Tanga mo. Tatay, 3 araw na nakalipas. Inutusan ko si Ginoong Song na hanapin si Xiao Lingxi. Matagal na siyang hindi bumalik. Napansin ko lang na namatay na ang ilaw ng kaluluwa ni Song. Siya ay patay. Ano? Ang may ganang pumatay sa aking tagapangasiwa. Paparusahan ko siya ng buhay. Ang antas ng pagsasanay ng host ay umakyat sa ika-5 antas ng key refinement. Antas ng pagsasanay ng host, umakyat sa ika-8 antas ng key refinement. Yan he. Xiao, ang bilis ng pag-angat ng iyong antas ng pagsasanay. 3 araw, ika-3 antas ng key refinement. Ikaw ang alamat ng kasalukuyan. Guro. Hanapin mo ako. Tama. Sa tingin ko, kulang pa ang mga disipulo ng ating sekta. Medyo kakaunti pa. Kayong dalawa, sumama kayo sa akin at maghanap ng ilan pa. Sabay na rin, bibili ako ng ilang damit para sa inyo. Huwag mag-alala, sagot ng sekta ang gastos. Salamat, Guro. Tara na. Walang silbi. Bitawan mo ako. Ngayon, hindi lang ako nasa ika-6 na antas ng pagninilay. Ako rin ay ang banal na babae ng Yunchen sect. At ikaw. Hindi ka makapag-aral sa wastong katawan ng sinaunang panahon. Ang buhay na ito ay nakatakdang makasama ako. Isa sa langit, isa sa lupa. Paano mo pa nagagawang banggitin ang salitang kasunduan sa kasal? Liu Yanran. Talaga bang ganito mo ako nilalait? 1 taon mula ngayon, pupunta ako sa Yunchen Palace para hamunin ka. Kailangan kitang ipakita. Pagsisisi. Talaga. Sige, maghihintay ako. Nakatagpo ng sinaunang katawan. Kapag nakuha ito ng host, makakakuha ng mas malaking gantimpala. Taon. Narinig mo na ba? Huwag maliitin ang kabataan na mahirap. Sino ka? Baka naman nandito ka para tumawa sa akin. Hindi, nagtataka lang ako. Alam mong ikaw ay isang walang silbi. Paano ka mangahas na sabihin na 1 taon mula ngayon ay magiging bahagi ka ng Cloud Lily Sect? Ayokong maging walang silbi. Ayaw kong mapahiya ang aming angkan. Mas ayaw ko pang mapahiya ng babaeng yon, na tinitignan niya kami ng may pang-insulto. Maganda. Kaya bibigyan kita ng 1 pagkakataon. Gusto mong subukan? Sino ka ba talaga? Ang Pangulo ng Tiandao Zong. Suzai. Tao ng langit. Huwag mo akong lokohin. Walang alagad ang tao ng langit sa loob ng daan-daang taon. Hindi na sila kumuha ng disipulo. Ngunit, wala na akong dapat pang mawala. Handa akong makinig sa'yo. Kung ganito na nga, maghintay ka dito. Sa paglubog ng araw at dapit hapon, ako ang hahanapin ka. Chen Daozong. Ginoong Xiao, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit ganito ang ulan? Natural na nakakainis talaga. Bakit kaya ako nakapalda? Kaya dapat maging maingat tayo. Walang problema. Sumama ka sa akin. Pasok po kayo. Halika. Halika.
Halika, uminom tayo ng isang baso. Pakiusap, Ginoo. Tanggapin si Yekinyaw bilang iyong estudyante. Gusto kong matutunan ang sining ng mga Diyos para iligtas ang aking kapatid na babae. Ang batang ito ay nakaluhod na ng 5 araw. Sinasabi niyang kailangan niyang makahanap ng sining ng mga Diyos na maaring sanayin. Para dito, handa siyang magbigay ng kahit ano. Walang magagawa. Wala siyang espiritual na ugat. Hindi rin siya maganda. Walang isang sekta ang gustong tanggapin siya. Mystery. Ang batang ito ay sobrang nakakaawa. Pwede bang? Hayaan mong dalhin siya ni Zai sa Tayandaozong. Guro. Anong pangalan mo? Santo. Ang pangalan ko ay Yekinyaw. Maganda. Dahil sa iyong sinseridad. Sumali ka sa aking Tayandaozong. Sumali sa sekta. Pero sabi ng mga engkanto na yon, ako'y isang ordinaryong tao. Walang espiritu. Hindi ka dapat mag-practice ng alchemy. Talaga bang kaya ko? Ano ba nang alam ng mga yon? Sumali ka sa aking sekta. Basta handa kang magtiis. Mag-aral ng mabuti. Tinitiyak ko na makakapagtayo ka ng pundasyon sa loob ng 1 taon. Ano ang sinabi niya? Pundasyon sa 1 taon. Ang mga tao sa sekta ng Dao-Tao, talagang mahilig magyabang. May mga nakakagawa ng pundasyon sa loob ng 1 taon, pero hindi ito siya. Walang espiritual na ugat na dalaga. Marahil siya ay naloko. Kapag umalis sa 100 Clans Association, ibebenta na siya. Nais mo ba? Ito. Si Kinyaw ay bumati sa guro. Tumayo ka. Bumalik tayo sa sekta. Sama-sama tayo. Kuya Su. Ito ay ang aking sekta, Tiandao. Ikalawang disipulo ko. Xiao Yan. Ito ang iyong nakatatandang kapatid na master. Si Xiao Shidi pala ito. Ang pangalan ko ay Zhuge Feng. Ito ang iyong ikatlong si Mei. Yekinyaw. Tara na. Tara. Ang disipulo na si Xiao Yan ay nagpaalam sa guro. Ang disipulo na si Yekinyaw ay nagpaalam sa guro. Magaling. Sumali kayo sa Tayandaozong ko. Buwan-buwan kayong makakatanggap ng 30 layang na pangunahing alay. Libre kayong makapag-practice ng immortal na paraan. Kinyaw. Pumunta ka mismo sa pabilyon ng immortal na kaalaman. Pumili ka ng isang paraan para sa sarili mo. Guro, walang espiritual na ugat si Kinyaw. Talaga bang makakapag-aral siya ng mga pamamaraan ng Diyos? Ibigay ang tamang aral ayon sa kakayahan. Kahit na isa kang walang silbi. Ngunit, pumunta ka sa Xianfa Pavilion at pumili ka ng sarili. Ito ay mula sa guro. Tungkol sa'yo. Tungkol sa'yo. Luma at walang buhay na katawan. Kahit na medyo mahirap ayos. Pero hindi rin imposible na pagyamanin. Depende kung kakayanin mong magtiis. Ipagkakatiwala mo sa master. Anumang hirap pa yan. Kaya ni Xiao Yan kumain ito. Maganda. Zhuge Feng, hintayin mo. Iangat mo yung 100 kilo ng batong pambigat. Kunin mo. Para makapag-ehersisyo si Xiao Yan. Guro, hindi pa nag-aaral ng mga teknik ng mga Diyos si Xiao Shidi. Isa pa siyang mortal. Itong ilang 100 kilo, hindi ba masyadong mahirap para sa kanya? Xiao Yan, tinanong kita. Inutusan kita ng guro na mag-ehersisyo ng ilang 100 kilo na batong kandado. Hindi ba't ka nahihirapan, Master? Ang magtiis sa hirap. Ang tunay na nagtatagumpay. Si Xiao Yan ay likas na may sira sa katawan mula pa noong unang panahon. Kung hindi siya magpapakasipag ng 10 beses na mas masigasig, walang pag-asa siyang umangat. Kaya, hindi pa ito sapat. Xiao Lingxi. Ano ang ginagawa mo sa Tayandaozong? Akala mo, makakatakas ka sa palad ng binatang ito? Sino ka? Kilala ba kita? Ako ang Qin Shafeng ng Lingxiaozong. Ang aking ama ay si Elder Qin Yang. Hindi ba sinabi ng tatay mo sa'yo na ipapakasal ka sa akin bilang ika-17 asawa? Ano? Paano pwedeng mangyari iyon? Ako ba? Paano pwedeng mangyari iyon? Nagagawin ko ang ganitong bagay. Totoo ba o hindi? Bumalik ka at tanungin mo ang tatay mo. Sama-sama tayo umalis. Kuya Su. Ang kanyang aura ay parang malalim na dagat. Baka hindi ito isang mataas na tagapagtayo. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ako ang Taoismo. Hindi ikaw. Dito ka ba tinuturuan? Ako ang binata. Gusto ko sanang bigyan kayo ng pagkakataon dahil sa ngalan ng ika-17 bahay. Patawarin ko kayo sa isang pagkakataon. Hindi ko inasahan na kayo ay mangahas na labagin ng utos ng binatang ito. Kaya't ang mga bagong galit at lumang sama ay isasama na natin. Hahaha.
Ginoo, maaaring hindi mo pa alam na ang taong ito ay si Subay. Yun, iyan si Zhu Feng. Gusto sana ng dalawang ito na maging bahagi ng Ling Xiaozong. Pero hindi ko inasahan na ang dalawang pulubi na ito ay walang kahit isang anak. At naitaboy ko sila. Mukhang hindi sila bagay sa Ling Xiaozong. Matagal na akong may galit sa puso. Akala ko may kakayahan ka pa. Ngunit hindi ko inasahan. Ikaw ay isang mahirap na walang kakayahan na hindi makapasok sa Ling Xiaosek. Walang silbi. Ganoon ba? Kneel down. Lumuhod ka at aminin ang pagkakamali sa akin, Batang Master. Malaki ang pasensya ko. Hindi ko na pinapansin ang nakaraan. Patawarin kitang hindi mapatay. Kung hindi, wala kang ibang daan kundi kamatayan. Ay, Lingxi. Naririnig mo bang may aso? Ang ingay. Anong oras na ba ito? Nagmememeryenda ka pa rin ng ganyan. Anong sinabi mo? Yung Qin Feng, di ba? Ganun. Iwasan mo yung kapangyarihan ni Wang Zaishai. At pagkatapos ay kanselahin ang kasunduan kay Lingxi. Maaari ka nang umalis. Ulitin mo nga. Pagkakataon. Isang beses lang. CJ. CJ. Matagal nang walang tao. Nagpapanggap ka sa harap ng binatang ito. Ngayon, wawasakin ko ang iyong templo ng langit. Tatay Li. Bakit? Hindi mo kayang tumanggap ng kahit isang atake. Si Tatay Li ay isang mataas na tagapagsanay sa panahon ng pagsubok. Ang templo ng langit ay nilikha ng mga mortal. Paano mo maiiwasan ang atake ni Tio Li na ito? Ito ay tiyak na isang ilusyon. Maliit na kasanayan lamang. Tio Li. Nawala mo na ang pagkakataon. Kung ganun, mamatay ka na. Walang hiya. Ano ka ba? Nagkaroon ka ng lakas ng loob na magbanta kay Qin Xiao. Mamatay ka. Tio Li. Tio Li. Si Tio Li ay isang mataas na tagapagsanay sa pagbuo ng pundasyon. Ito ang unang pagkakataon na natalo siya ng batang ito. Marahil ay hindi siya nag-ina. Naging maluwag na. Pero sa pangalawang pagkakataon, siguradong handa na siya. Ginoong Wang. Sabi mo 3 araw na nakaraan, kumandidato siya sa pagsusulit ng sekta. Paano siya nakapag-angat ng ganyang kakayahan sa loob ng 3 araw lamang? Tatay Li. Nangahas kang pumatay. Kay Uncle Lee. Sisiguraduhin kong makakabayad ka. Noong araw na pinatay mo si Diakon Song, akala ko ginamit mo ang ilang paraan. Hindi ko inasahan na ngayon. Napatay mo pa ang isang Grand Foundation Establishment Cultivator. Ay naku. Walang kakayahan. Paano makakaligtas ang aking Taoist sect? Di ba? Ang pinili kong lalaki ay ang pinakamalakas. Anong sinabi mo? Ay naku. Nagmamalabis na naman. Bastos. Sige na. Kahit malapit nang mamatay, ang yabang pa rin. Kukunin na kita ngayon. Para sa paghihiganti kay Tito Lee. Sa pagkakataong ito, siguradong mamamatay ka. Nagmamagic. Ang gwapo. Sobrang gwapo. Paano pwedeng mangyari ito? Sa isang sipa lang, kahit si Jindan Zenren, hindi siguro makakatanggap nito. Pero nagawa niyang tanggapin ng napakalamig lang. Paano pa ako makakalaban sa kanya? Kailangan na akong tumakas. Nakuha ko na ang test. May konting lakas ka pa rin talaga. Ay. Talaga. Ako ang nagkamali. Ako ang nagkamali. Pwede na kitang patawarin. Pero sobra-sobra na ang masasamang babae na nasira mo. Kailangan kitang putulin.
Qin Shafeng, sumpain mo ang ina mo. Subei, wala tayong alitan. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Tumatakbo, bilisan mo. Hindi mo ba sila tinuruan na huwag palayain ang tigre? Bakit hindi mo sila hinahabol? Ang pinakanatatakot ang biktima ay hindi noong nahuli siya, kundi noong hindi pa siya nahuhuli. Sa Chen Dao sect, walang nakakatakas. Tingnan mo nang mabuti. Si Lingxi ay tao ng Chen Dao sect. Wala kang kahit anong kinalaman sa kanya. Tama, tama. Ako ang nagkamali kanina. Aaminin kong nagkamali ako. Dahil alam kong mali. Mamatay ka na. Gusto mo pa akong patayin. Ngayon na nandito na tayo, makikipaglaban na ako sa'yo. Wow. Patay na. Kung hindi, bakit siya nang insulto sa'yo? Dapat siyang mamatay. Patayin mo siya. Lahat ay para sa akin. Hindi. Pangunahing dahilan ay, gusto niyang sirain ang Tian Daozong. Bastos, kailangan na naman ako. Patay na siya. Siguradong hindi tayo palalampasin ni Elder Qin. Kahit ang pamilya ko, ang Xiao, ay maaaring masira. Ano na ang gagawin natin ngayon? Wala akong awit sa loob ng Tian Daozong. Pero alis na ako sa Tian Daozong. Hindi naman sobra ang pag-igting ng enerhiya. Kahit na ang antas ay isang araw ay mabilis ang pag-unlad. Kung ganito na lang. Ikaw ang kumontak sa'yo. Tingnan mo kung gusto niyang lumipat sa Tian Daozong. O kaya naman, nais niyang maghanap ng lugar na pwedeng pagtaguan. Malaki ang negosyo ng pamilya Xiao. Susubukan ko. Ginoo. Hindi maganda, hindi maganda. Anong nangyari? Nawala na ang kaluluwa ng binata. Ano? Bakit siya naglakas ng loob na patayin ang aking anak? Gusto kong lipulin ang kanyang buong pamilya. Binabati ang host sa pag-akyat sa unang antas ng Key Refinement. Binabati ang host sa pag-akyat sa unang antas ng Foundation Establishment. Ilang araw pa lang ito, nasa Foundation Establishment na siya. Pero, si Qinyang ay isang Gold Core true person sa totoo lang. Kung aalis ako sa Heavenly Dao sect, sa tuwing makikipag-ugnayan siya, tiyak na mamamatay. Mga paraan para mapataas ang lakas. Walang iba kundi ang pagtanggap ng mga disipulo. O kaya naman ay kapag ang katapatan ng disipulo ay umabot na sa 100%, may karagdagang gantimpala. Paggalang sa guro. Alam mo ba kung bakit? Ginagamit ko ang ganitong paraan para sanayin ka. Guro, bagamat may mga pagdududa ang disipulo. Ngunit naniniwala ang disipulo na ang guro ay para sa ikabubuti ng disipulo. Tama. Ikaw ay may kakayahan, ngunit wala kang pundasyon. Kung hindi mo pag-aralan ang pagpapabuti ng iyong katawan, walang paraan talaga para mag-ensayo, kaya kailangang mag-practice pa. Para dito. May reklamo ka ba sa akin, guro? Malaki ang utang na loob ko sa iyo, gurong mahal. Hindi pa nga ako nakakapagpasalamat ng sapat. Paano pa ako magrereklamo? Kung ganito nga. Sige na. Kuya Su. Pumayag ang tatay ko na lumipat dito. Ikaw. Sana'y alagaan mo ang pamilya ng Xiao. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para sa lahat. Kuya Su, napakabait mo sa kanila. Paano kita mapapasalamatan? Isa ka rin sa aming sekta ng Tian Dao. Walang anuman. Isa lang ba talaga? Siyempre. Ginoo. Ginoong Bay. Bababay. Paano ka nasugatan? Ginoo at Ginang, natanggap namin ang iyong mensahe. At saka ang Panginoon. Dinala kami sa Tian Daozong.
Akala namin. Sa 30 milya mula dito. Inambush ng Ling Xiaozong. Ano? Ginobay. Kumusta na ang aking ama at sila? Kami sa pamilyang Xiao. Kami sa pamilyang Xiao. 32 tao ang pinatay. Ang pinuno ng pamilya ay nagbigay ng proteksyon. Nandito ako para ipaalam sa'yo. Malubhang na sugatan. Maaaring. Ano? Ano ang gagawin ni Kuya Sumayon? Walang masamang mangyayari sa tatay ko, di ba? Si Liu Keqing ay alalay ni Elder Qin. Kung dadalhin niya ang pangulo ng pamilya Xiao sa Qianshu sect, ako'y walang kapantay. Madali lang siyang lipulin. Kung siya ito, pupunta ako sa Ling Xiaozong para mangagaw. Kapatid Su, huwag kang mag-alala. Ling, salamat sa pag-aalaga mo sa akin nitong mga nakaraang araw. Ako. Una na akong aalis. Ay. Saan mo dadalhin ang sugatang matanda? Hindi ko pwedeng panoorin na mangyari ang masama sa tatay ko. Pupunta ako para iligtas siya. Hindi. Anong lakas meron ka, hindi mo alam sa sarili mo? Anong pinagkaiba ng pumunta sa Ling Xiao sect at magpapakasawi? Sige na lang. Ako na ang bahala sa iyong ama. Su, ikaw. Huwag kang mag-alala. Dalhin mo si Baibo para magpagaling. Tungkol sa iyong kaligtasan, nasa akin yan. Sige, Su. Naghihintay ako sa'yo. Salamat. Ako'y nasa pundasyon na kalagayan. Pupunta sa Ling Xiaozong para kunin ang tao. Anong pinagkaiba nun sa pagpapakasawi? Walang bakas ng pagsasanay si Xiao yan. Buo pa rin siyang isang katawan na walang halaga mula sa sinaunang panahon. Hayaan mong si Xiao yan ang tumawag sa pintuan ng Ling Xiao Palace at magyabang. Talaga namang henyo ako. Xiao yan. Zhuge Feng. Anong kailangan mo, guro? Puno ng Xiao. Nahuli si Liu Keqing sa Ling Xiaozong. Nasa panganib. Para sa guro. Hindi maginhawa na lumaban. Sino sa inyo ang nais pumunta? Upang dalhin si Qinyang sa sekta. Para mapatay ko siya. Handa ang disipulo ng guro. Kung ganon, Xiao yan. Pumunta ka, Zhuge Feng. Sumunod ka sa likod ng malayo. Kung may anumang sitwasyon, agad na bumalik at ipaalam sa akin. Huwag mag-alala, mungkahi. Tiyak na magagawa ko. Ay, Zhuge Feng. Anong nais mong sabihin? Mungkahi. Junior Brother Xiao. Hindi pa siya nakakapag-practice. Isa lang akong ordinaryong tao. Nainis kay Qinyang. Hindi sana niya mapigilan at mapatay siya agad. Ikaw noon ganun din naman. Ay. Ang guru ay nagmalasakit sa kanyang disipulo. Walang halaga ang kanyang buhay. Ano ang kalagayan ni Qinyang? Sinasabi na isa siyang tunay na alchemist. Ikaw ay isang cultivator na. Kung dati ka nang lumaban, mapapatay ka niya. Ngunit iba ang iyong kapatid sa disiplina. Isa siyang mortal. Wala siyang kaalaman sa cultivation. At matalino siya sa kanyang likas na katangian. Kailangan lang niyang magpahayag ng hamon. Siguradong hindi talaga nais ng kabilang panig na patayin siya. Ganoon. Kaya, kung sakaling pumatay si Qinyang, mawawasak ang Ling Xiaozong. Malapit na ang pagkawasak. Ito ay guro. Tayo na, kapatid. Dito na ba? Elder Qin. Ako si Xiao Yan, pangalawang disipulo ng Tian Daozong. Narinig ng aking ama, na ang iyong tauhan na si Liu Keqing ay humahawak sa ulo ng Xiao pamilya. Hey! Kayo na mga Ling Xiaozong ay isang tanyag na sekta. Ganyan din ang ginagawa ng mga kalaban. Mga kalokohan na parang magnanakaw. Tumahimik ka. Pinatay ng Qianshu sect ang aking anak. Hindi ko sila pinatay nang dumating sila. Nagmamalaki pa silang magpadala ng tao dito. Ano? Walang kahit anong espiritu. Isang ordinaryong tao. Ang sekta ng langit na daan, ikaw ang pumunta. Ano ba talaga ang layunin nyo? Sabi ng aming master kahit na ang Ling Xiao sect ay isang sikat na malaking sekta. Pero ang mga tao rito ay hindi gaano kalakas ang cultivation. Hindi pa nila karapat dapat na personal na pumunta at makipaglaban. Elder Qin, huwag kang magalit. Ito ay sinabi ng aking guro. Ako'y nagkukwento lamang ng totoo. Ano pa ang sinabi niya? Nasa Qianshu sect siya. Nakapaglatag na siya ng mga bitad. Naghihintay na lang siya na ikaw mismo ang pumasok.
Hindi ba siya nadaya? Kahit ang aking anak ay may hawak na buto ng pagkawasak, wala silang makakalaban sa kanya. Inutusan ako ng guro na dumating at hamunin. Baka ito na si Elder Kinyang. Masyado siyang halatang hindi makakalaban sa akin. Hindi siya makapangahas. Kailangan ko pa siyang pasiklabin. Elder Qin. Ikaw ay isang elder ng Lingxiao sect. Siya ang pinakamahalagang tagapagsagawa ng banal na anak. Maging isang tunay na tao ng gintong elixir. Hindi ka ba natatakot sa aking guro? Ang aking guro ay nasa 20 anyos pa lamang. Oh. Narinig ko pa mula sa aking nakatatandang kapatid. Kamakailan lang. Siya ay pinagtawanan pa ni Ginoong Wang. Tumahimik ka. Bumalik ka na. Darating na ako. Ito ba ang sinasabi ng guro na talino? Siksiyaw yan, parang walang katapusang daldal. Pero nagtagumpay pa rin. Ginoong Wang. Hinahanap mo ako. Ano ang nangyari noong araw na yon? Tungkol kay Qin Xiao. Ang mga bagay na alam. Nabanggit ko na lahat. Talagang hindi kita niloko. Hindi ko kayang lokohin ang aking sarili. Ngayon ay nandito ako. Para magtanong tungkol sa ibang bagay. Ang pangulo ng templo ng Dao noong araw. Ilang araw na ang nakalipas. Totoo bang pinagsamantalahan mo siya? Noong araw sa Lingxiao Zong. Pagsusulit sa pagpasok. Naipit si Subay sa bilang. Hindi siya mapakali. Hinahanap niya ako para magreklamo. Pinatalsa ko siya. Talagang isang ordinaryong tao lang siya. Hindi nag-aaral ng espiritu. Maaaring ko pong ipangako ito sa aking buhay. Noong araw wala siyang kahit anong kakayahan. Isang ordinaryong tao lang. Ngunit sa loob lang ng ilang araw. Di niya alam kung saan niya nakuha ang mga kababalaghan. Hindi nila ako pinapansin. Pinatay na ang aking tiyuhin Li at ang aking anak. Kung ganoon, agad akong pupunta upang makipagkita sa kanya. Kapatid na Su, naghihintay ka ba sa akin? Hindi ako naghihintay sa'yo. Naghihintay ako sa kanila dito. Yun. Nakain na ni Baibo ang gamot. Humiga na siya. Lanan. CJ. Guro. Hindi ko na dumisan ang pangalan ko. Ayos. CJ. Mahirap ang trabaho ng mga kasama. Guro. Ano ang gagawin kapag dumating sina Kinyang? Paano kung umakyat sila? Kuya Su, kaya mo bang harapin ito? Huwag mag-alala. Wala akong kapantay. Dumating na si Kinyang. Parang pinipiga ko lang ang isang langgam. Ganoon ko siya kayang pigain. Kuya Su, alam kong magaling ka. Pero, Subay, lumabas ka dyan. Parang pumasok na siya. CJ. Ang galing naman. Una niyang pinatay si Steward Song. Tapos pinatay niya si Uncle Lee at ang anak ko. Ngayon, winasak niya ang Tian Dao Sect. Wala nang Tian Dao Sect sa mundo. Nakatakot naman. Si Elder Qin ay isang gold core na tunay na tao. Hindi makatalo sa isang plaka ng ating Tian Dao Sect. Kaya nga, isa lang namang simpleng gold core. Kahit na ang Yuan Ying ay dumating, imposible pa rin masira, kahit isang patak ng pintura ng plaka na ito. Gamit ko lang ay kalahati ng lakas ko. Akala ko ba wala kang magagawa? Pero, ito lang ang kaya mo. Sira ang laban. Lanan. Paano pwedeng mangyari ito? Nagamit ko na ang 5 bahagi ng lakas ko. Paano mangyayari na kahit isang maliit na plaka, hindi mo kayang tanggalin? Bata, ikaw ba ang may gawa nito? Ay naku, ikaw na lang ang hindi marunong. Tapos nag-akusa pa. Hahaha. Sino ang naglakas loob na sabihin hindi ako marunong? Sige na. Ngayon ipapakita ko sa'yo. Galing ni Jindan Zenren. Ito ba ang tunay na lakas ni Jindan Zenren? Kuya Su. Paano pwedeng mangyari ito? Isang galaw mo lang, natamaan mo na ako. Tawagin ang nakamamatay na galaw. Ito ay... Hindi. Siguradong naguguluhan lang ako. Hahaha.
Aha, si Panginoon Su pala ito. Matagal ko nang narinig ang tungkol sa Tian Daozong. Mga tao at likas na yaman. Mga tao at likas na yaman. Mga tao at likas na yaman. Si Ginoong Su ay talagang isang natatanging tao. Isang tao na parang bumaba mula sa langit. Pasensya na. Masaya akong makilala ka ngayon. Talagang napakaswerte ko sa buhay. Bakit siya ganito? May problema ba siya? Ano pa ang maaari niyang gawin? Natakot siya sa akin. Pero anak niya, namatay na sa Tian Daozong. Hindi ba niya ipapaghiganti ang malalim na galit na ito? Ay, Miss Su, anong sinasabi mo? Ang anak ko, si Qin Xiaofeng. Sobra ko siyang pinalambot. Mainitin ang ulo, nang aapi sa mga babae. Masamang asal. Matagal ko nang gustong alisin siya. Panahon na para ituwid ang mali. Kung ganon, bakit hindi mo siya agad nahuli? Pinapapasok pa siya para agawin ako. Maging kanyang alalay. Ako'y matanda na. Sabi nga, kahit ang tigre ay hindi kakain ng kanyang mga anak. Eh di ikaw rin. Kaya't mahal na mahal mo siya. Gusto mong maghiganti para sa kanya. Hindi. Wala akong ganitong intensyon. Kung siya ay buhay pa ngayon, tiyak na papatayin ko siya ng isang hampas. Mangyaring, Su Zongzu, kailangan mong maniwala sa akin. Ito ay mula sa kaibuturan ng aking puso. Walang kasinungalingan dito. Ang batang ito ay may pambihirang lakas. Kapag nakabalik ako sa Ling Xiaozong, iyan ang iyong takdang kamatayan. Salamat, Ginoong Su, sa pagtitiwala. Dumating ako ngayon at humihingi ng paumanhin sa abala, kaya't ako'y magpapaalam na. Sandali lang. Pinapayagan ba kitang umalis? Hahaha. Kung gusto kong umalis, maaari ba kayong humarang? Bata, ngayon ay hindi ko pinahalagahan ang iyong kakayahan. Pagbalik ko, ipapaalam ko ito sa banal na anak. Walang duda na mamamatay ka. Hahaha. Ano ang gagawin natin kung tumakas sina Sujej? Nasa templo ng daang langit. Walang makakatakas. Bakit hindi ako makagalaw? Anong nangyayari? Bata. Ikaw ba ang may kagagawa nito? Siyempre, bumalik ka. Talaga bang gusto mong masira ang lahat? Sabay kayong masunog. Sa iyong palagay, ganun lang. Magpasawalang sala na kayo. Kuya Su, siya ay isang tunay na gintong puno. Kahit pa mapatay ka agad siya ng isang sulyap mo, ano pa ang iba? Naiwan ko pa siyang kumain ng hapunan. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ay naku, hindi na kita papansinin. Hindi maganda, tatay ko. Tatay, ayos ka lang ba? Ayos lang. Yung sibat na gawa sa pilak ni Liu Keqing, kayang saktan ng tatay mo. Ayos lang ako. Halika. Tatay. Ipapakilala ko sa'yo. Ito ang leader ng Chen Dao sect. Hindi na kailangang magpakilala. Alam ko. Ang iyong mabait na asawa, si Subay, pangulo ng Chen Shu sect, di ba? Sinabi na ng iyong mga tadhana. Kailan ko bang sinabi? Na siya ay ako. Yun na nga. Maliit na dalaga. Nahihiya na, tatay. Bakit ka nakatingin sa akin? Wala naman akong sinabi ah. Puno ng siyaw, dahil nandito ka na, ituring mo na itong sariling bahay. Siyempre, parang anak na rin niya ang asawa mong lalaki. Hindi ka magpapakita ng galit sa iyo ang tatay. Ha? Yung matandang ito. Kahit sabihin mo ng ilang salita, magalang pa rin siya. Lumapit ka. Subay, sanggunian ang langit. Hindi ko talaga pinahirapan ang biyanan mo. Noong nakaraang pagkakataon, pinatawad kita. Bumalik ka pa. Naghahanap ka ng gulo. Umalis ka. Nalaman na ng santo ang lahat. Ang pagkamatay ni Ginoong Qin ay may kaugnayan sa taong ito. Anak ng Diyos, ako ay isang maliit na alagad ng espiritu, nasa ikasyam na antas. Ang pagkamatay ni Elder Qin, paano ito konektado sa akin? Kailangan mong mag-imbestiga ng mabuti. Gaano karami ang alam mo? Sabihin mo. Anak ng Diyos, ganito lang siguro ang nangyari. Napakamadilim ng mga plano ng Panginoon ng Dao noong araw. Sigurado ka bang gusto mong maghiganti kay Elder Qin? Wala nang natira sa kanilang grupo.
Patay na silang lahat. Anong paghihiganti ang gusto mong gawin? Lumayo ka na. Kuya Su. Itong Ling Xiaozong ay nanakit ng mga bata. Ngayon ay nandito ang matatanda. Talagang walang katapusan. Yung sinabi ni Elder Qin na anong santo. Tiyak na maghihiganti para kay Elder Qin. Tayo. Kaya mo bang harapin? Kung pumunta ka sa Tayan Daozong, ako ay walang katulad ang lakas. Madaling mapatumba siya. Ang kinatatakutan ko lang ay makasalubong siya sa labas. Mag-alala ka, nandito ako. Lanan. Si Kuya Su ang pinakamalakas. Iyan na. Hindi ka man lang tinitingnan kung kaninong lalaki si Xiao Su. Tatay. Binabati kita, host, sa iyong pag-angat ng antas. Nakapunta ka na sa late stage ng foundation establishment. Ang bilis naman. Muling tumaas ang kakayahan ng mga disipulo. Aking guro, nagmamakaawa ang disipulo. Nakita ko na po si Anye. Xiao, ang pinuno ng pamilya Xiao. Walang anuman. Kamusta ang inyong pagsasanay kamakailan? Aking guro, ang disipulo ay bagong pasok sa ika-4 na antas ng pagninilay. Pareho na tayo. Hindi, kailangan kong magpursige sa pagsasanay. Hindi ako dapat matalo ni Zhuge Feng. Sige na. Lanan. Mahal na manugang. Uuna ako, Tama, isang araw, isang pagpasok. Hindi nakakabigla na ako'y pangunahing disipulo ng Qianshi sect. Guro. Hindi pa natutunaw ng disipulo ang Qi. Xiao Yan, espesyal ang sitwasyon mo. Huwag mag-alala. Kailangan mo pa ng mas maraming pasensya. Ganito na lang, simula ngayong araw. Ipapasa ko na sa akin ang pagsasanay mo. Maraming salamat, Master. Ang disipulo ay nakapasa na sa tribo ng pagpapalakas. Bakit ang bilis naman ito? Hindi rin alam ng disipulo. Napakahirap magpabuo ng Qi. Pero kapag nagawa na ang Qi, tumaas agad ang antas. Diretsong umabot sa ikatlong antas ng pagsasanay ng Qi. CJ, nakikita ko na malalim ang iyong pundasyon. Talagang magaling ka. Kayong tatlo, mag-ensayo kayo ng hiwalay. Kung may hindi kayo maintindihan, itanong nyo lang sa akin. Xiao Yan, sumama ka sa akin. CJ. Ito ang pugad ng Diyos ang sining. Kahit na ikaw ay isang bangkay mula sa sinaunang panahon. Ngunit, may mga angkop na pamamaraan na bagay sa'yo. Magsimula ka sa pag-upo doon. May mga pamamaraan na pipili sa'yo. Totoo ba, Guro? CJ. Gagawin ko yon. Pagsamahin. Tiisin mo. Kung hindi, lahat ng pagsisikap na ito ay magiging sayang. Gaano pa kalayo ang layo ko sa ikalawang bituin na sekta? Upgrading sa ikalawang bituin na sekta. Kulang pa ang host ng isang disipulo. Kung nais ng espesyal na gantimpala, kailangan umabot ang kanilang katapatan sa 100. Guro. May tao sa pintuan na humihingi ng guro. Humihingi ng guro. Talagang kung ano ang naiisip, iyon ang nangyayari. CJ. Pumunta ka muna roon at maghintay. Darating ako agad. Guro. Siya nga. Zhao Kexin. Ang babaeng ito ay nasa simula ng Yuanying. Grabe. Saan nanggaling ang ganitong lakas? Ito yung sinasabi ng tatay. Tungkol sa punong guro ng Qianshu. Napakabata. May taglay na walang kapantay na lakas. Namatay pa ba si Elder Qin sa kanyang kamay kahit nasa Golden Elixir Realm na siya? Talagang hindi ka panipaniwala. Mayroon ka bang kalagayan sa katawan? Saan ka nakatira? Muling mag-report, Panginoon ng sekta. Kaoksin. Simula pagkabata, wala na siyang magulang. Minsang pumasok siya sa isang kuweba. Natutunan ko ang ilang mga kasanayan sa Diyosa. Sa kasalukuyan, dapat ay ikalimang antas ng pagbuo ng enerhiya. Ako ay isang matandang nilalang ng Yuanying. At mayroon pang mga simbolo ng lihim na ibinigay ng aking ama. Sigurado akong hindi mo rin makikita ang aking tunay na lakas. Ikalimang antas ng pagbuo ng enerhiya. Magandang antas na ang 5 antas ng pag-aalaga ng Qi. Ngunit ang aming Qianshu sect
ay hindi gaanong kilala. Bakit mo gustong sumali sa aming sekta? Matagal nang kumakalat ang balita sa labas. Ang linya ni Elder Qi ng Ling Xiao Sect ay nawasak ng Chanshu Sect. Kaya't ang Ling Xiao Sect, ngunit may takot na hindi makaganti. Narinig ni Kexin. Naging masigla ang isip. Handang-handa na sumunod sa templo ng langit. Talaga bang may ganitong pangyayari? Akala ko ang banal na anak ay darating na upang maghiganti. Kung ganon. Sasakupin kita na. Magiging isang nakatalagang disipulo ka. Leader ng paaralan. Si Zuj bilang panganay na nakatatandang kapatid. Isa lang siyang nasa ika-4 na antas ng paglinang. Mas mataas ang antas ko kaysa sa kanya. Hindi pa nga ako ang panganay na kapatid. Dapat ay isang tagapagpasok na disipulo rin ako. Oh. Kung ganun ang sinasabi mo. Ang estado ang pinakamahalaga, oh. Tama nga, oh. Ayos. Mayroon akong pangalawang disipulo, na ang pangalan ay Xiaoyan. Isa lamang siyang mortal. Sigurado akong narinig mo na ang tungkol sa kanya. Kasalukuyan siyang nag-ensayo. Bakit hindi tayo tumaya? Ano sa tingin mo? Yun yung taong pumunta sa Ling Xiao Sect. Yung naghamon. Talagang matapang siya. Ayos. Ano ang pangunahing taya ng sekta? Taya na siya ay makakamit. Ang pagbuo ng Golden Core sa loob ng 6 na buwan. Sektang Pangulo. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagbuo ng Golden Core sa loob ng 6 na buwan? Ano ito? Ito ay nangangahulugang siya ay isang napakabihirang henyo sa mundo. Hindi ito kayang gawin ng sinuman. Ay. Hindi ko kaya. Sino ang nagsabi? Ayos. Taya tayo. Anong taya? Ganito na lang. Kung manalo ako, gagawin mo akong isang buhay na nakatalang disipulo. Maaari akong utusan. Kung mananalo ka, gagawin mo ang gusto mo. Kaya ang punong guro ng Chanshu Sect ay ako na. Ay. Ano ka ba? Gusto mo pang maging pinuno ng Daoism sa araw na yon? Hindi pa nga tumanggi ang guro mo. Bakit ka nagagalit? Ay. CJ, sasagutin kita. Talagang sasagutin mo. Baka naman nababaliw ka na. 6 na buwan para makamit ang Gold Core Stage. Ito ay talagang imposibleng bagay. Ay, mga bagay na imposibleng gawin ng iba. Sa akin, walang imposibleng bagay. Ang disipulo ng guro ay hindi nagpapabaya. Magsasanay na ako. Sige na. Yenan, bakit hindi ka pa umaalis? Saan? Wala na akong mapupuntahan. Nandito lang ako sa loob ng 6 na buwan. Mukhang bata ka pa. Pero mayroon kang kakayahang Yuanying. At apelyido mo pa ay Zhao. Baka siya ay natapos ng host. Gantimpala sa kasanayan sa digmaan. Bodega ng bato. Karagdagang gantimpala, mid-level na espiritual na daan. Tuloy-tuloy na misyon. Kumpletuhin ang pangarap ng disipulo. Gantimpala sa bodega ng mga artifacts. Bodega ng mga formula. Naipamahagi na ang gantimpala ng sistema. Ibig sabihin yan si Zhao Kexin. Talo na siya. Ay naku, Zhao Kexin, Zhao Kexin. Sobrang sayang mo talaga. Nawalan pa ng hukbo. Putang ina. Hindi ko tuloy maunawaan ang kanyang cultivation. At talagang gusto niya akong gawing disipulo. Gintong ugat. Ganito ba talaga ka-espesyal ang Kayan Dao Sect? Hindi maganda. Baka hindi ito. Disipulo ng guro, hindi pinabayaan ang misyon. Ngayon ay nag-aral ng mga makalangit na pamamaraan. Nasa 2 antas na ang pagbuo ng Qi. Sino ka? Paano ka nandito sa aking Kayan Dao Zong? Talaga bang nag-iisa ka sa pagninilay? At nakapasok sa 2 antas? Ipinapaabot ang mensahe ng guro. Sino ang maglakas loob na magsinungaling? Sobrang kakaiba. Yun bang si Zuj Feng ay nag-isa sa pagninilay? Si Xiaoyan ay dating isang walang silbing katawan. Ngunit nagawa pa niyang mag-ensayo ng isang araw. At direktang pumasok sa 2 antas. Hindi kaya naglalaro lang siya sa sugal. Malamang natalo ako. Guro. Aking disipulo ay nakalusot na. Sa 2 antas ng pag-ensayo. Ayos lang. Ngunit hindi pa ito sapat. Ako ay nakipagpusta. Sa babaeng ito.
na makakamit mo ang gold core sa loob ng 6 na buwan. Kailangan mong mag-aral ng mabuti. Huwag mong bigin ang iyong guro. Mangyaring huwag mag-alala, guro. Ang disipulo ay tiyak na gagawin ang lahat ng makakaya. Kuya Su. Hindi mo naman siya tinanggap bilang estudyante dahil sa ganda niya, di ba? Lene. May sakit. Nagpusta lang ako sa kanya. Sana nga ganun lang. Mas mabuti na ganun. Ang babaeng ito parang may hindi tama. Ayos na. Dinala ko kayo dito ngayon. Para opisyal na ipahayag na ang ating Tianxi sect ay patuloy na umuunlad. Upang itaguyod ang ating Tianxi sect, naka-unlock ako para sa inyo ng Battle Skills Pavilion. Danje. Sige lang. Magsasagawa ako ng isang espiritual na ugat para sa inyo. Ilagay ang espiritual na ugat. Subay. Baka nagkakaroon ka na ng kabaliwan. Iyan ay isang kakayahan ng mga Diyos. Bagamat hindi ko alam ang iyong antas. Pero tiyak na hindi ka Diyos. Kaya mo yan. Diyos. Kahit na dumating ang Diyos. Sino ang mas mataas o mababa sa akin? Kailangan tayong magpakatotoo sandali. Di ba? Ang mabuting manugang ay hindi nawawala sa tapang. Tunay na biyaya para sa aming anak na babae. Tulong mula sa langit ang kanyang biyaya. Ang aming Ginoo sa bahay. Hindi pa nagagamit ang kanyang mga kasanayan. Kasabay ng kapangyarihan at kalikasan. Hindi mo kayang sukatin ang lakas ng isang maliit na nag-aaral ng ki. Sa ganitong antas. Ayos na. Tingnan mo ang aking mahika. Haha. Ginoong Su. Ito ang iyong malaking mahika, di ba? Pero bakit ako? Wala namang nakikita. Tumahimik ka. Huwag guluhin si Kuya Su. Kami ay mula sa Tiandaozong. Medyo baog ang aming tahanan. Sa kasalukuyan, mahina ang inyong lakas. Hindi ito gaanong ramdam. Kung hindi namin kayo bibigyan ng espiritual na ugat, kapag umabot na kayo sa yugto ng pagtatayo ng pundasyon, mas magiging mahirap ito. Kaya nga, tingnan mo ako. Pumunta. Ito. Talagang ito ay isang mid-grade na espiritual na daluyan. Hindi pa ba ito sapat? Ano pang hinihintay? Paano ka nagkaroon ng mid-grade na espiritual na daluyan? Ito ang Lingxiao sect. Lahat ay may mababang uri ng espiritu ng buhay lang. Paano mo nalaman na ang Lingxiao sect ay may mababang uri ng espiritu ng buhay? At sinasabi mo pa na may pakikiisa ka sa pagtatanggol sa Lingxiao sect. Nandito ka. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Su, tingnan mo. Sabi ko na sa'yo, may kakaiba sa babaeng yan. Ayaw niyang sumagot sa tanong ko. Sige, naintindihan ko na. Mabuti na lang. Kakaiba. Anong nangyari doon? Kaya pala naapektuhan ang pakiramdam ko. Ibalik. Banal na anak. May lumalabas na espiritu ng mid-level na espiritu ng ugat. Sa direksyon, mukhang Tiandaozong. Ano? Mid-level na espiritu ng ugat. Gago ka, Tiandaozong. Hindi pa natutuos ang utang sa pagpatay kay Elder Qin at sa kanyang angkan. Tama bang magpakitang gilas ka? Tawagin ang mga tao. Babayaran natin ang utang kay Elder Qin. Maghintay ka, Templo ng Langit. Manugang. Ang ingay ay sobrang lakas. Mga makapangyarihan sa loob ng 500 milya. Tiyak na may mga koneksyon. Ang sinasabing kayamanan ay hindi dapat ipakita. Natatakot ako. Natatakot sa anong bagay. Ang aking manugang ay may pambihirang lakas. Walang sinuman ang mamamatay dito. Tama rin yon. Ako lang ang nag-alala ng sobra. Anong lakas ng langit? Siya lang. Kahit siya lang. Sino kayo? Sa usapin ni Kuya Su namin, hindi niyo na dapat makialam. Huwag kayong magmataas sa master. Pagsabihan mo siya. Sino ba yan? Hindi ba siya sumusunod? Lumabas ka at makipag-isa. Buwis buhay na bagay. Kaya mong magsalita ng ganyan sa anak ng Diyos. Sino ba yan? Hindi ba siya sumusunod? Lumabas ka para sa isang laban. Buwis buhay na bagay. Masyado kang mayabang para sabihan ang banal na anak ng ganyan. Siya ang banal na anak ng Lingxiao sect. Sinasabing nag-aral siya ng ki sa loob ng 3 araw. Sa kanyang murang edad, siya ay nasa yuaning na antas. Sa ganitong kakayahan,
Siya ay isa sa buong Yunchen continent. Karapat-dapat kang tawaging isang henyo. Guro. Sinasabing banal na anak. Sa harap magalang at mapagpakumbaba. Sa likod, gumagawa ng mga masamang gawain tulad ng pagpatay at pagnanakaw. Hindi pwedeng. Na nagnanais na agawin ang Tian Dao sect. Yung patay na mata ng isda. Bakit ka nakatitig ng ganyan? Inaano mo ako sa harap ko, binubuli ang aking disipo. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Si Liang Jingru ba? Sino si Liang Jingru? Ikaw ang pangulo ng Tian Dao sect, di ba? Hindi madali ang iyong pag-ayuno. Ganyan. Ibigay mo sa akin ang Tian Dao sect. Yung mga resources na ibinigay ko kay Kinyang dati, ibibigay ko sa iyo. Magpapakiusap pa ako para sa iyo. Sa posisyon ng elder sa Ling Xiao sect. Paano kaya? Santo anak, gaano kataas ang posisyon ng matanda? Paano ito maaring ibigay ng basta-basta sa iba? Biyaya ng santo anak, hindi ka pa baluluhod at magpasalamat. Ano ka ba? May lakas ka pang magbigay sa akin. Biyaya ng santo anak, ikaw pa ang hindi makatanggi. Ayaw mong tumanggap ng inuming pang-alo, kaya uminom ka na lang ng parusang alak. Mag-inat si Kuya Su. Ang lakas ng hangin. Di mo akalaing may tagong lakas ang batang ito. CJ, tunay ngang karapat-dapat kang maging aking lehitimong manugang, anak ng Diyos. Hindi kami pinapansin ng lahat ng mga tagapagmana ng Ling Xiao sect. Bata, mayabang ka ba? Alam mo ba kung sino ako? Ako ay kumakatawan sa Ling Xiao sect. Ay, ikaw. Nung pinatay ko si Kinyang, kahit isang utot hindi nyo kayang ilabas. Buhok na parang instant noodles. Bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Papalampasin kita. Kung hindi, patay. Sa mga nakaraang taon, ganyan ka makipag-usap sa banal na anak. Ikaw ang unang tao. Paano mangyayari iyon? Nakatanggap ako ng sampal mula sa taong ito. Nangahas kang sampalin ako. Ako ay banal ng Ling Xiao sect. Isa na namang sampal. Walang babala ang kanyang atake. Ano bang antas siya? Kumikita ako sa aking mukha, ha? Ngayon. Kayo, mga taga-Tian Dao. Kapag nakita ako, lahat kayo ay mamamatay. Anong uri ng nilalang? Ang inakit ng banal na anak. Kahit ang banal na anak. Bakit ganito ang nangyayari? Ako ay isang matandang espiritu ng nasusunog na binhi. Di ka naman nagtagal sa pag-aaral. Noong nakaraang araw pa nga, pinahiya ka pa ni Steward Wang. Bakit ngayon kahit ako, hindi na kayang talunin? May nahanap ka bang kakaibang pagkakataon? Sabihin mo agad sa akin. Sasabihin ko na sa'yo. CJ, edi, itanong mo na kay Yama. Guro, huwag mong madaliin. Guro, hindi pa tapos ang ating paligsahan. Tinawag mo akong guro. Ay handang sumuko. Ang guro ay nagpatigil. Ng banal na anak ng Ling Xiao. Napakalakas. Si Kexin ay tumawag sa iyo bilang guro. Ng buong puso. Ano ang gusto mong mangyari? Nais ng banal na anak na agawin ang daan ng langit. Talagang karapat-dapat sa kamatayan. Ngunit siya ay kulang sa lakas. Nabigo sa kanyang layunin. Maaaring iwasan ang parusang kamatayan. Mas mabuti pang alisin ang kanyang kakayahan. Mabuti na lang na iwanan siyang buhay. Winasak ang aking mga kasanayan. Mas mahusay pang patay na lang ako. Tumahimik ka na. Siya pala. Ang nag-iisang anak ng Panginoon, si Zhao Kexin. Nasa kalagayan din siya ng Yuanying. At tinanggap niya ang batang ito bilang kanyang guro. Lene. Ikaw pala ay. Humihingi ng tawad para sa anak ng banal na sekta ng Ling Xiao. Talagang nakakatawa. Puno. Kakausapin mo akong maging disipulo. Totoo ba yon? Wala akong pakialam kung ano ang gagawin ko. Seryoso ako. Talagang nais kong maging iyong disipulo. Hindi humihingi ng buhay, kundi humihingi ng pagkakataong makapaglingkod. Sa isang makapangyarihang tao tulad ninyo. Guro. Katatapos lang magsabi na gusto ng away at patayan. Ngayon ay gusto ng maging estudyante. Kapatid na guro. Ang maliit na kapatid na si Zhao Kexin ay may kakaiba. Mabuting manugang. Kung talagang mayroon kang paraan para mapasunod siya. Sa tingin ko mas mabuti nang kunin mo na siya. Sa huli, makakapagpasunod ka ng anak ng santo ng Ling Xiao sect, na magiging iyong disipulo. Kapag kumalat ito, sikat na sikat ang pangalan ng aming Tianxing sect. Lanan, kung ganito na nga. Mukhang kulang pa yata ang aking Tian Dao Zong. Naglilinis ng CR.
Kung makukumpleto niya ng 1 taon. Kung magtatagal siya ng 1 taon. Kung masaya ako. Kahit napilit lang. Ipapadala kita bilang panlabas na disipulo. Salamat, Panginoon ng sekta. Ako ang bahala magwalis ng banyo. Panginoon ng sekta. At ako naman. Gusto ko rin sumali sa Tiandao sect. Ako. Ang pangit mo naman. Marunong ka bang magluto? Marunong ako. Iyan ang mga alagad ko. Hayaan mo silang magluto. Salamat sa pag-ampon, Ginoong Xi. Binabati kita, may-ari. Tumaas ang iyong kakayahan sa rurok ng dakilang saserdote. Ito na ang rurok ng dakilang saserdote. Kahit na umalis ako sa templo ng langit ngayon, dito sa lungsod ng ulap at tubig, maaari na akong maglakad ng walang takot, di ba? Yung may buhok na parang instant noodles. Tanong ko sa'yo, ano ang antas ng lakas ng pinuno ng inyong Ling Xiao sect? Ano ang katangian nito? Pagbabalik sa Panginoon ng pagsasagawa. Ayon sa aking alam, yung Panginoong Zhao 3 taon na ang nakalipas. Kakatapos lang pumasok sa yugto ng Maharlika. Isa sa mga nangungunang eksperto sa kasalukuyang panahon. Ay! Sasabihin ko sa inyo, kami mga disipulo ng Tiandao Zong, lahat ay hindi pangkaraniwan. 1 araw ng pagsasanay ng Qi, 1 taon ng pag-unlad, 3 taon ng Jindan, 10 taon ng Yuanying. Ang inyong huling layunin ay hindi isang malaking sasakyan, kundi ang huli ang dakilang emperador. Dakilang emperador. Totoo ba? Lahat tayo ay magiging dakilang emperador. Oh, oh, oh. Wow. Ginoong Bai, ngayon sobrang saya ko. Tara na, mag-inuman tayo. Hindi sapat ang 1 baso. Kailangan natin ng daan-daang baso, libo-libo. Kailangan talaga. Mahal kong manugang, uminom na tayo. Bagamat galing kayo sa Ling Xiao Zong. Ngunit dahil naging miyembro na kayo ng Tiandao Zong ko, sa hinaharap kayo ay magiging bahagi ng Tiandao Zong ko. Kung gagawin niyo ang anumang, nakakasira sa interes ng Tiandao Zong ko, hindi ko palalampasin. Tama. Hindi ako. Hindi ba't ikaw mismo ang may alam? Sino ang may lakas ng loob na pagsabihan ng banal? Maliban sa aking kapatid na si Su. Ikaw ang unang tao na nakita ko. Inutusan ako ng batang Panginoon na dumating. Na ako lamang ang ipadala. Papalibutan kayo ng Chanshu sect. Dumating para palibutan kayo ng Chanshu sect. Ngayon lang dumating upang maghanap ng pagkakataon kung may magtatangkang sumuway. Walang awa sa pagpatay. Noodle na buhok. Parang siya ang iyong kasamahan. Later. Hindi ito. Mali pala. Ito ang utos ko dati. Pero hindi ko inasahan na ngayon lang siya darating. Later, sandali lang po. Aksyonan ko na ngayon. Sino ang sobrang tapang? Nabumalot sa Tiandao Zong. Lumayas ka na. Parang bingi ka yata. Ako ay sumusunod sa utos ng banal na anak. Ikaw ay naglakas loob. Ikaw ay naglakas loob. Ikaw ay naglakas loob. Tingnan mo kung sino ako. Santo. Pinalibutan ka. Pinalibutan ka. Umalis ka. Mabilis, umalis ka. Guro. Tapos na ako sa pag-asikaso nito. Kung ganon, tapusin na ang pulong. Tapusin na ang pulong. Itay. May mahalagang bagay akong ipapaabot. Pumasok ka. Itay. Pinasok niyo ako bilang espiya sa Tiandao Zong. Malamang na naipakita na ang anak ko. Hindi lang iyon. Inakay ng banal na anak ang mga tao upang atakihin ang Tiandao Zong. Nakontra ni Subay at pinigilan. Walang magawa. Walang banal na anak ang aming Lingling Zong. Wala na. Ang punong tao ng Daozong noon ay talagang napakaastig. Alam mo ba ang kanyang antas? Hindi alam ng anak na babae. Ngunit may hinala ang anak na babae na kahit hindi pa siya umabot sa tamang daan, ay hindi na ito malayo. Kung ganon, magpakatatag ka na lang at gawin mo ang iyong tungkulin bilang disipulo. Huwag ka nang makipag-ugnayan sa akin. Natatakot akong malaman niya ito at baka makasama sa iyo. Hindi ba dapat manatili ang anak na babae sa sekta? Mukhang hindi kayang.
Protektahan ka ng sekta. Si Xiao Lingxi ay umangat sa rurok ng pagtatatag ng pundasyon. Ang lakas ng host ay umabot sa simula ng pagsasama. Yay! Nakaabot na sa 100% ang katapatan ni Xiao Lingxi. Karagdagang gantimpala kagamitan ng host. Zuxian Sword at kasanayan sa mga aray. Ayos. Kapatid na Su. Nangyari na ang lahat ng sinabi mo. Hindi umabot ng 1 taon. 6 na buwan. Hindi ko akalain na makakamit ko ito. Pinakaw ng pundasyon. Isang hakbang na lang mula sa gintong elixir. Lahat ng ito ay dahil sa iyong pagsisikap. Wala itong kinalaman sa akin. Kung hindi dahil sa pagtuturo ni Kuya Su, hindi ito magiging ganito kabilis. Ay naku, manugang. Hindi kita nakita ng 6 na buwan. Kamusta ka? Nais mo ba akong isipin? Hehe. Magandang araw, guro. Ay, sa loob ng 6 na buwan. Nakikita ko kayong dalawa. Wala na akong ibang iniisip. Napakagaling. Hindi ko po matanggap. Mahal na gur, nagbibiro po kayo. Kayo ay may walang hanggang kapangyarihan. Ang liwanag nyo ay sumasaklaw sa buong mundo. Ngunit maswerte si Xin na maging tagasunod nyo sa labas ng pinto. Ito ay isang swerte para kay Xin. Paano ka magkakaroon ng ibang isip? Huwag kang magyabang. Alam ko, natatakot ka sa aking lakas. Kaya hindi ka makapagpahayag. Ngunit sa pagitan nating dalawa, tungkol sa kasunduan, hindi pa ito natatapos. Ngayon, habang nandito kayong lahat. Mabuti na rin gumawa ng saksi. Natatakot ang disipulo. Guro. Guro, nakapagtagumpay na ang disipulo sa Jindan. Talagang nakamit na ni Xiao Shidi ang Jindan. Mas mabilis pa siya sa akin. 6 na buwan sa Jindan. Walang ganitong uri ng henyo sa mundo, di ba? Noong mga panahong iyon, 3 araw akong nag-aral ng enerhiya. 2 taon akong nagtatag ng pundasyon. Pagkatapos, nakatagpo ako ng iba't ibang swerte. Maging sa lihim na lugar ng oras, nanatili ako ng 20 taon. Kaya't nahirapan akong umabot sa antas ng Yuanying. Ngunit siya, sa loob ng 6 na buwan, nakamit ang Jindan. Nanginginig ang sinaunang mundo. Walang katulad sa nakaraan. Guro. Hindi ko bibigyan ang misyon. Alam kong handa kang magtiis. May ambisyon ka. Ang iyong pagsasanay ay nararapat lamang. Ang pagsasanay ay nakasalalay sa pag-unawa ng isip. Alam ko. Maaaring may malalim kayong galit sa dugo. O di kaya may hindi kayo mapatawad. Kung hindi ito maresolba. Maaari itong maging hadlang sa inyong paglalakbay sa espiritu. Sa huli. Paano pa kayo makakapasok sa posisyon ng hari? Guro. Ano ang dapat naming gawin? Huwag mag-alala, gawin niyo ang nais niyo. Ako ang magiging pinakamalakas na suportan niyo. Guro. Ang disipulo ay may kasunduan sa banal na babae ng Yun Chenzong, si Liu Yanran. Mayroon kaming kasunduan sa loob ng 1 taon. Pagkatapos ng 1 taon. Siyempre, ako ang pupunta. Hihingi ako ng paliwanag mula sa Yun Chenzong. Huwag mag-alala, darating ang panahon. Sasamahan kita, guro. Salamat, guro. Mas nauna akong pumasok kaysa sa junior ko. Marami na akong pinagdaraanan. Ngunit ang galit sa mga magulang ay patuloy na bumabalot sa aking isipan. Guro. Noong nakaraan, pinilit kong sumali sa Ling Xiaozong. Dahil ang aking ina ay isang nakatatandang elder ng Taishanmen. At pagkatapos ay nagmahal siya sa aking ama. Ngunit ang aking ama ay isang inkarnasyon ng espiritu, na hindi tinanggap ng Taishanmen. Dahil dito, sila ay pinatay ng Taishanmen. Iyon ay ang pinakamataas na sekta sa Yunchen Continent. Ang pinuno ay nasa antas ng Daxing. Sabi nila na maaaring si Taishang Changlao ay nakipag-isa na sa Dao. Higit pa rito, ang malaking aray ng kanilang sekta ay ang pinakamalakas sa buong panahon. Hindi pwedeng mabasag maliban sa panahon ng pagtawid ng tribulation. Kapatid na nakababata, huwag nang malungkot. Makasasagot ang master mo sa paghihiganti para sa'yo. Malaking galit ng mga magulang, may kinalaman ito sa Taishanmen. Ang sitwasyon ng nakatatandang kapatid ay katulad ng sa akin. Nakatatandang kapatid, bumangon ka na. Kaya. Napakalakas ng Taishanmen. Kapatid na Su, kaya mo bang harapin ito? Mag-alala ka lang. Pagkatapos maayos ang bagay na ito, ako ang bahala na pumunta sa kanila at magtanong. Master, nais kong saktan ang salarin ng mag-isa. Ngunit ang Grand Master ng Tapest Gate ay isang mahusay na manggagawa sa maharlikang daan.
Pakiusap, Master, tulungan mo ako sa laban. Mag-alala ka. Nandito ang aming guro. Kinyaw. Nakikita ko na kamakailan. Napakabagal ng iyong pag-aaral. Ano ang problema mo? Guro. Si Kinyaw ay may kapatid na babae na si Kingrong. May sagradong ugat si Kingrong. At taglay ang pinakaprestihiyosong buto. Ngunit ang isang karaniwang tao na walang kasalanan ay nagdadala ng kasalanan sa pagkakaroon ng yaman. Ninakaw din si Kingrong ng mga taga-Taishang. Ang sama naman. Sa lakas ng kanilang kapangyarihan, nananakop sila ng mga kababaihan. Sobrang na. Ganito ang mundo sa lupain yun tiyan. Mahirap ang malakas sa mahina. Ayos. Dahil sila'y nang aapi ng mahihina. Maaari rin tayong gumawa ng ganoon. Kayong tatlo, umuwi kayo at mag-ayos. Sa tamang panahon, isasama ko kayo sa laban sa Taishangmen. At ikaw, na may buhok na parang instant noodles. Manatili ka na lang sa bahay. Bantayan mo. Guro. Guro. Nakapagpusta ako sa'yo. Si Kexin ang natalo. Mula ngayon. Si Kexin ay magiging iyong ika-4 na disipulo. Hindi humihingi ng pag-unlad sa kasanayan. Nais ko lamang na maglingkod ng tapat sa iyong tabi. Umaasa ako sa iyong tulong, guro. Tungkol sa bagay na ito. Ito ay napagpasyahan na. Wala kang kailangang sabihin. Ngayon. May isang bagay akong kailangan mong tulungan. Tulungan mo akong kunin ang tinawag ni Ginoong Zhao mula sa Ling Xiaozong. Tingnan mo ang ekspresyon ng guro. Alam na niya ang aking kakayahan. Pati na kung saan ako nagmula. Alam na rin niya yon. Mahal na manugang, ang iyong disipulo ay nasa ika-4 o ika-5 antas ng pagbuo ng Qi. Ang pinuno ng Ling Xiaozong ay isang walang kapantay na bihasa. Paano niya nadala ang Ling Xiaozong na pangulo? Sa totoo lang, hindi ako nasa estado ng Qi refining, kundi nasa yugto na ng Nasenso. Ano? Ano? Hindi sinasadyang itago ng master ang iyong disipo. Ngunit, hindi mo na kailangang magsalita pa. Itatanong ko lang sa'yo, kaya mo bang gawin ito? Guro. Maaaring dalhin niya siya dito ang aking disipulo. Ngunit hinihiling ko lang po sa guro. Pwede po bang patawarin niyo siya? Maaari. Salamat, guro. Diyos ko. Mahal na manugang, lumaki ka na pala, hanggang sa ganitong antas. Si Ginoong Zhao ay isang napakalaking tao, at ikaw ay nakapag-anyaya sa kanya. Sa isang simpleng salita lamang, ano pa ang hinihintay natin? Magpakasal na tayo. Tatay, anong sinasabi mo? Bakit? Ayaw mo bang magpakasal kay Subay? Ako. Ako. Ang kasal ay hindi biro. Subay. Ayaw mong pakasalan ang aking anak na babae. Ibinigay na ng aking anak na babae ang lahat sa'yo. Sasabihin ko sa'yo, kung tatalikuran mo siya, makikipaglaban ako sa'yo. Ano ang mayroon ka para makipaglaban sa akin? Kuya Subay. Ikaw. Tito Xiao. Ang mahalagang bagay tulad ng kasal ay hindi pwedeng gawing biro. At dahil marami na akong mga disipulo sa aming sekta ngayon, at masalimuot ang mga bagay-bagay. Ganito, bigyan mo ako ng kalahating taon, para matapos ko ang mga bagay-bagay. Mag-aasawa ako sa tamang panahon. Ayos, sang-ayon na tayo. Hihintayin ko ang magandang balita mo. Paalam, anak. Huwag mong isipin na ako'y isang tupa lamang. Ang talino ng mga tupa ay mahirap isipin. Huwag mong isipin na ako'y isang tupa lamang. Hindi matatawaran ang talino ng tupa. Guro. Nakapag-imbita na ang aking disipulo, ang pangulo ng Ling Xiao sect si Zhao Changfeng. Nakakatakot. Napakabata pa nitong binata. Pero ang lakas niya ay mas malakas pa sa akin. Hindi ko lang maintindihan kung bakit niya ako inimbita. Punong tao ng Ling Xiaozong, Zhao Changfeng. Nakilala ko ang kaibigan sa daan. Punong Zhao. Sigurado akong nagtataka ka. Bakit ko ikaw inimbitahan dito? Isang bundok ay hindi makakapaglaman ng 2 tigre. Sa lungsod ng Tianshui. Ang Ling Xiaozong ay nag-isa at nangingibabaw. Ngayon ay may Daoist sect na. Hindi ba? Gusto bang ipakita ni Panginoong Su ang kanyang kapangyarihan? Upang takutin ang ating Ling Xiao sect. Sobra naman ang pag-aalala ni Panginoong Zhao. Wala akong ganitong intensyon. Bakit na ako niyong inimbitahan, Panginoong Su? Ay, nakakabahala. Hindi mo sinabi sa Zhao na tungkol sa trato ko sa Tian Daozong. Sabihin mo sa kanya. Trato. Tian Daozong. Buwan-buwan, ang pangunahing sweldo ay 30 tiles. Na ibinibigay ng sekta sa mga disipulo. Pero si Kexin, kalahati ng taon sa sekta.
Kumuha siya ng kabuang 180 tiles. Ha! Ang yaman ni Master Su talaga. Ang mga disipulo ay nagsisilbi sa sekta. Ang sekta naman ay nagbibigay sa mga disipulo ng kapanatagan. Sa totoo lang, nagtutulungan tayo. Walang kinalaman ang yaman o kakulangan nito. Hindi ko alam, Master Su. Anong ibig sabihin ng sinabi mong iyon? Sa pagsasanay ng mga Diyos, hindi kailangan ng kayamanan. Kayamanan kasama batas, lupa, 4 na kahusayan sa pagsasanay. Hindi ba't lahat ito ay pera? Ay, Kexin. Hindi mo sinabi. Ang tungkol sa sitwasyon ng ating Taoist sect kay Pangulong Zhao. Pangulong Zhao. Bagamat hindi malaking ang Tian Daozong, pero mayroong sa Infaje. Daan ng labanan, daan ng pil. Lahat ng ito ay libre. Paano maaaring? Hindi mo kinubra ang mga yaman na ito, at walang limitasyong maibibigay sa iyong mga disipulo. Kunin. Kung ako ang magnanakaw, ikaw ang unang magiging biktima ng Ling Xiao sect. Hindi ko alam kung si Pangulong Zhao kayang pigilin ito. Kahit gaano pa karaming salita, dapat ipakita ang tunay na kakayahan sa laban. Kung ganon, ako ang Pangulo. Nakita ko na ang galing ni Ginoong Su. Ginoong Zhao, hindi pwede. Nakapagdesisyon na ako, walang dapat pag-usapan. Kexin, hindi ba't ikaw ang aking disipulo? Bakit nag-aalala ka kay Ginoong Zhao? Guro. Puno ng Zhao. Siya talaga ang aking ama. Disipulo, patuloy na itinago sa'yo. Pakiusap guro, parusahan mo ako. Kexin. Kahit na tayo'y mag-ama, pero hindi mo naman nagawa ang makasakit sa Tian Daozong. Paano ka parurusahan ni Su Zongzhu? Tama. Kexin, umakyat ka na muna. Umakyat ka na. Kung hindi ka mapapalo ng matibay, binabago ko ang masamang ugali ng Ling Xiao sect. Ayaw mong sumunod. Ganito na lang tayo. Upo na lang ako dito. Bigyan kita ng 3 galaw. Kung magawang mapatumba mo ako ng kahit 1 beses, ibig sabihin panalo ka. Kayabangan. Su Zongzhu, kung ganoon, huwag ka nang magtaka. Kung ang lolo ay magpapakita ng lakas, huwag magtataka kung hindi magpapakita ng awa. Master. Pakiusap, magpakita kayo ng awa. May 3 pangunahing sandata ang aking Ling Xiao sect. Ito ay ang Tianjing Dust, pamatay na Suona, at ang Purple Gold Hammer. Ang Tianjing Chen ay nakatuon sa katawan. Ang pamatay na Suona ay nakakasakit sa kaluluwa. Ang Purple Gold Hammer ay may kasamang kidlat. Napakalakas at walang kapantay. Ginoong Su. Alam ko na mayroon kang laban sa likod. Lakas na kayang pawiin ang Yuanying. Ngunit ako ay nasa rurok ng aking antas. At may hawak na 3 kayamanan ng simbahan. Ngayon, hindi kita papayagang gumalaw ng kahit kaunti. Kaya't ako na ang bahala sa'yo. Pangulo ng Langit. Talagang hindi pangkaraniwan ang kapangyarihan. Ngunit ako ang pangulo ng simbahan. Mayroon pang nakakaantig na Suona at purple gold na martilyo. Sundan ko na ang mataas na taktika ni Master Su. Tingnan mo ang aking purple gold na martilyo. Yo! Gusto mong maglaro ng bato, papel, gunting? Ayos lang din. Hindi ko na kailangan gamitin ang Zuxian Sword. Halika na. Hindi kayang talunin ng gunting ka. Kung ganon, magpapapel na ako. Tatay. Kuya Subay. Anong nangyari? Bakit nandito? Ang matinding alon ng espiritual na enerhiya. At sino siya? Sino si Su Zongzhu? Talagang kahanga-hanga. Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Siya. Siya ang Zongzhu ng Ling Xiaozong. Si Lao Zhao. Ay. Siya pala ang punong guro ng Ling Xiaozong. Siya. Bakit siya nasugatan at nahulog?
Lao Zhao, sinabi ko na sa'yo. Bakit hindi mo? Tingnan mo. Ngayon, nagdurugo na siya, di ba? Yung bayad sa gamot na to, hindi ako magbabayad niyan ha. Si Su ang numero 1 sa buong mundo. Hindi ako kayang talunin ni Zhao Changfeng. Normal lang bang magbuga ng dugo? Itong matandang to. Pinuri niya ako bilang pinakamagaling sa buong mundo. Pero may paraan pa rin siyang magpatawa. Lao Zhao ah. 3 galaw, natanggap ko na. Alam mo na kung ano ang dapat gawin. Ang aking kakayahan ay hindi kasing galing ng iba. Handa akong tumanggap ng parusa. Kung ganon, ang Ling Xiaozong ay dapat mangolekta ng mga disipulo. Nang pilak mula ngayon. Ayusin ito upang gawing pagbabayad ng sahod sa mga disipulo. Ang talunan ay kailangang yumuko at sumunod. Ako'y nakikinig sa utos. Tungkol sa pagbabago ng mga patakaran ng sekta. Babalik ako at ayusin ito. Itay. Tutulungan ko kayong bumalik. Pakiusap, ipaalam mo kay Qin Yao. Sa loob ng 3 araw, sasalakay tayo sa Taishanmen. Sabihin mo rin sa ikalawang junior brother, kasama ang ikatlong junior sister. Siya ay guro namin. Kapatid na Su. Pumunta ka sa Taishanmen. Isama mo na siya, okay? Pagkalipas ng kalahating taon, magpapakasal na tayo. Maraming kailangang ihanda. Magpahinga ka na lang sa bahay. Maghanda ka ng maayos. Magpapakasal na tayo. Talagang maraming bagay ang kailangang ihanda. CJ. Maghihintay ako sa bahay. Dapat lang. Tara na. Guro. May bagong sekta na lumitaw sa Inshu, Sinje, 6 na buwan na ang nakalipas. Tawag dito ay Tindo Sianye. Sinasabing ang pinuno ng sekta na ito ay bata pa ngunit may napakalakas na kakayahan. Hindi lamang niya kinuha ang anak ng sagradong sekta ng Ling Xiao, kundi binago rin ang mga patakaran sa pagkuha ng mga estudyante ng sekta ng Ling Xiao. Talaga bang may ganitong pangyayari? Hindi ko alam kung anong pagkakataon ang nakuha ng batang ito na kayang gawin ito. Ang Ling Xiao sect ng 10 pangunahing sekta ay pinigilan. Mayroon bang ibang mga sekta na tinawag ang Ling Xiao sect? Walang narinig na ganoon. Mukhang ito ay sariling pagkakamali. Tungkol kay Zhao Changfeng, ang matandang magnanakaw na ito. Wala siyang pakialam sa kahihiyan. Pangulo. Pangulo. Ang Pangulo ng Tayan Daozong. Dumating kasama ang 2 disipulo sa harap ng pinto ng bundok. Sabi niya, Lanan. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mong sabihin. Sabi niya na ang Pangulo ng Zong. Magpupugay. Anong sinabi mo? Paano siya mangahas? Kung siya ay makikita ang aking presensya. Maaari ko pa siyang tratuhin ng may paggalang. Kung siya ay ganito. Pahintuin ang mga ito ni Elder Qi. Guro. Sinabi ng banal na anak. Ang proteksyong malaking anyo ng Taishan ay ang pinakamalaking anyo sa kasalukuyan. Hindi ito mababasag maliban sa panahon ng paglipad. At ang kanilang Taishan na nakatatanda ay maaaring nakamit na ang pagkakaisa. Kung ganon, medyo mabilis tayong kumilos, hindi ba? Guro. Kung hindi, ako at ang nakatatandang kapatid, babalik na lang sa pagsasanay ng ilang panahon. Kapag umangat na ang aming pagsasanay, saka na kami muling manggugulo sa kanila. Tama ang sinabi ng nakababatang kapatid. Kayo. Talagang medyo maliit pa ang loob, dahil kayang dalhin kayo ng guro. Tiyak na may tiwala siyang mapapabagsak sila. Anong sinasabi mong pinakamalaking anyo sa kasalukuyan? Sa harap ko na bihasa sa mga anyo. Lahat sila ay basura. Pabagsakin mo ako, bata. Gagawin kong pulbos ang katawan mo. Kasama ang iyong 9 na angkan. Pupulbusin ko rin sila. Guro. Siya yon. Kilalang kilala ko siya. Anong nangyayari? Kayo pala itong ligaw na anak. Ikaw, matandang bagay. Dahil sa mga hindi totoong paratang, pinatay mo ang aking mga magulang. Sana'y magdusa ang buong pamilya mo. Ako, ay talagang sumusunod sa utos ng guro, na palayasin kayo. Dahil dito, nakilala kita, batang ligaw. Wala nang dahilan para umalis. Ako na ang maghahatid sa'yo, upang makasama mo ang iyong ama. Punong guro ng Chayanshu sect. Talagang may kakayahan. Kaibigan. Ang taong ito ay si Zhu Feng. Ang kanyang ama ay isang ahas na nagbago ng anyo. 20 taon na ang nakalipas, nagtago siya sa loob ng aming Taishanmen. Noong ang Elder Song ng aming sekta ay nag-asikaso ng kanyang pagsasanay,
Lumabas siya sa isang kritikal na sandali. Hindi lamang niya nasaktan si Elder Song, kundi pinabayaan din siya. Nagsasalita ka ng kalokohan. Ang tatay ko ay isang dragon. Mahal na mahal ko ang aking ina. Siya ang dahilan kung bakit siya namatay. Pinilit ng tatay mo si Elder Song na ipanganak ka. Kung hindi narinig ng katulong na naghahatid ng pagkain ang iyak ng sanggol, hindi ako mag-aalala. Personal kong tiningnan, at natuklasan ko ang kalupitan ng ahas sa tubig. Lahat ito ay salaysay mo lang. Kabaligtaran ng sinabi ng nanay ko. Kayo ang pumatay sa mga magulang ko. Tumahimik ka. Guro, ang batang ito ay kasama ang anak ni Ginoong Song. Nandito para maghiganti. Napakataas ng antas, mag-ingat ka. Bakit parang ikaw? Parang pamilyar yata. Ikaw na isang pinuno ng isang sekta. Pero hindi mo alam ang tama at mali. Nakikiapid ka para sa sariling kapakanan, nakakahiya. Ganito na lang ang sasabihin ko sa'yo. Sa bagay na ito, hindi na kita hahabulin. Ngayon, tanungin kita. Talaga bang ikaw ang pumatay sa taong ito ng personal? At sa ngalan ng Tai Xiangmen, ay humingi ng tawad sa akin bilang iyong disipulo. Kung hindi, makipaglaban ka sa akin. Hintayin kong patayin ang halimaw na ito. At pagkatapos ay magpakumbaba kayo at humingi ng tawad. Napaka-ambisyoso. Kami ng Tai Xiangmen ay sa kasalukuyan. Unang malaking sekta. Kung may pagkakamali ang mga alagad, may mga parusa ayon sa mga alituntunin. Bakit ka pa makikialam, bata? Huwag kang makialam. Paano mangyayari iyon? Hindi siya matitinag kahit isang hibla ng buhok. May 3 hininga pang natitira. Gago. Anong klaseng tao ka? Paano ka makapangahas na magsalita ng ganito sa aming tagapagturo? Agad na puksain mo ang batang ito, tagapagturo, upang maipakita ang aming kapangyarihan bilang pinuno ng aming mataas na pintuan. At saka, huminto ka. Ginosu, hindi ko kailanman papayagan ang ganitong bagay. Kung aalis ka na ngayon, hindi na kita pagbubuntunan ng galit mula sa nakaraan. Kung hindi, huwag magtaka kung bubuksan ko ang malaking barrier para sa proteksyon ng bundok. Masusubukan ko ang iyong galing. Sige, subukan mo. CJ. Ako na ang bahala sa'yo. Proteksyon ng bundok. Simulan. Kung kaya mong sirain ang proteksyon ng bundok. Elder Key, ano ang masama kung ibigay ko sa'yo? Guro, paano mangyayari iyon? Dapat mo akong protektahan. Kung hindi dahil sa'yo noon, naghahangad sa ganda ni Elder Song, gumawa ng plano upang ipahamak ang kanyang asawa. Ang kanilang anak ay makakapag-udyo kay Subay na pumasok sa bahay. Ako. Kung ganon. Kaya, ang malayang guro, tingnan mo nang mabuti. Paano mangyayari iyon? Nakablock na ako sa komunikasyon sa loob at labas. Paano nakarating ang boses niya? Guro, hindi ba't nangangahulugan ito, na ang batang ito ay napakahusay sa mga diskarte? Talagang posible na masira niya to. Proteksyon ng bundok. Punong guro, alam ko na ako'y nagkamali. Huwag mo akong ipasa sa kanila. Gusto talaga nila akong patayin. Akala mo gusto kong ipasa ka? Sige, patayin mo siya. Yun Chen Dalu, pero anuman ang kanyang pagkatao. Malakas ang kumakain sa mahina. Siyang kasama ko na ng 100 taon. Kung kaya kong patayin siya. Hindi ko na kailangang maghintay hanggang ngayon. Hindi ba't ang guro mo ay hindi pa nakapag-angat ng kanyang manggas? Ay nakagawa na ng hakbang laban sa kanya? Paano mangyayari yon? Sobrang bata niya talaga. Samantalang ikaw ay may daan-daang taon ng lakas. Matagal nang nasa antas ng dakilang saserdote. Hindi ako naniniwala. Saan ka makakakita ng ganitong henyo sa mundo? Ninanakaw mo ang aking tiwala, hindi ba? Tumahimik ka. Maaari mo bang iligtas ang iyong buhay? Tingnan kung kaya niyang sirain ang proteksyong bundok. Nasira. Ikaw. Hindi mo lang nasira ang proteksyong bundok. Napakabilis pa. Hindi ito possible. Hindi ba ito ang gusto mo? Tapos na. Tapos na lahat. Narinig ko ang mga sinabi ninyo. Pero ang pinakamasama pa rin ay ikaw. Inay, itay. Inay, itay. Nagbabayad na ang anak niyo para sa inyo. Mga tiyuhin at tiyahin, naway magpahinga kayo sa langit. Dapat na siyang makapagpahinga rin. Big brother, huwag ka nang masyadong malungkot. Mula ngayon, magpapakasipag na ako sa pag-ensayo. Hanggang sa maging dakilang emperor, lahat tayo ay nagkulang sa mga turo ng master. Ikaw. Hindi ko na nga ba nasabi noon?
Hindi ka ba dapat umalis? Bakit ka nagmamadali? Dito tayo ngayon. Hindi lang ito ang dahilan. Subay. Huwag mong gawing labis. Gawing labis. Bakit hindi niyo sinabi ito noong ginagawa niyo? Sobrang pang-aapi. Kung hindi ka kasing galing ng iba, kailangan mong mamatay. Kung hindi ka kasing galing ng iba, kailangan mong mamatay. Ano ba talaga ang gusto mo? Si Oyaozi. Ikaw iyon. Yung taong ipinanganak na walang espiritu. Tama, maganda. Noong nakawin mo ang kapatid kong babae, hindi mo naisip na, darating ang araw na hahanapin niya ako. Sabihin mo na, saan mo itinago ang kapatid kong babae? Sige na, sabihin mo na. Mahal na Panginoon ng Su. Walang bagay na hindi pwedeng pag-usapan. Ibigay mo na lang ang tao. O kaya, mula ngayon wala nang taisang men. Talagang nais mong masira ang lahat. Ang tanging paraan ay ang pagbagsak ng taisang men. Bakit kailangan tayong magkasama sa pagkawasak? Kung ganun. Sige, magtatanong ako. Tungkol sa galing ni Ginoong Su. Buwisit na bata. Kung alam ko lang, pinatay na kita noon pa. Walang ganitong sitwasyon ngayon. Siguro hindi mo alam. Ang lakas ng aking guro. Maganda. Magandang subay. Dahil sa iyong napakalakas na lakas. Nagmamalaki kang mag-isa na pumatay sa aking Taishyang men. Kaya't mamatay ka na. Elder Taishyang, hindi ka pa ba lalabas? Nakatitig lang ba kayo? Tumingin ka ba sa pagkawasak ng Taishyang men? Magandang araw, Ginoong Taishyang. Huwag mag-alala, hindi kayang sirain ng Taishyang men ang Panginoon. Talagang isang himala. Walang espiritual na ugat. Ngunit nakarating pa rin sa rurok ng pundasyon. Ganitong talento. Isang pambihirang henyo. Hindi na kailanman maaabot pa. Dinakip ka ng kapatid ko. Saan ang kapatid ko? Nakakainis. Mighty Elder. Isa lang siyang nasa tuktok ng foundation. Sasampalin ko siya. Anong kabangyarihan niya? Walang anuman, di ba? Guro, ayos lang ako. Dahil sinaktan mo ang aking disipulo. Ngayon, anuman ang mangyari, mamamatay ka. Dahil sa isang batang tulad mo. Huwag mong isipin na nakamit mo na ang sinasabing pagiging leader. Pwede kang magyabang sa harap ko. Sasabihin ko sa'yo. Gaya ng mga sekta mo. Nawasak ko na ang hindi bababa sa 10 ganito. Kung ganito nga, mas lalo kang mamamatay. Maghanap ka ng kamatayan. Grabe naman. Bata ka pang bata. At nagawang tanggapin ang isang palo mula sa akin. Kaya ka pala daring na pumunta sa aming bahay. Kayang kong tanggapin ang isang palo mula sa'yo. Pero hindi ko alam kung kaya mong tanggapin ang isang espada mula sa akin. Espada ng pagpatay sa Diyos. Hindi ko inaasahan. Kakatapos ko lang kunin ang espiritual na ugat ng babae at ang kanyang pinakamataas na buto. Kailangan ko na lang ng isang angkop na sandata. Kaya't magpakita ka na lang. Bakit mo kinuha ang espiritual na ugat at pinakamataas na buto ni King Rong? Ikaw. Hindi ka tao. Ibigay mo na. Bata. Gusto kong mamatay ka. Susing pambihira. Langit na nasira. Kahit na may hawak na pambihirang bagay ang batang ito, sigurado siyang mamamatay. Nawala na ang kayamanan ng bayan. Makikipaglaban ako sa'yo. Bibi, sana mamatay ka na masakit. Patay na ang leader. Tumakbo na. Sundan niyo ako para habulin sila. Tumigil ka. King Rong, lumapit ka pa. Saka ko siya hulihin. Huwag. King Rong. Ako si Kinyaw, ate. 8. Bing Bing Z.
Paano mo mapapalaya si King Rong? Kailangan lang nitong iwanan ang kanyang pag-akyat, at saka ko siya palalayain. Master, pakiusap tulungan mo si King Yao. Paano mo siya matutulungan? Nagsusuko na ba sa sarili? Sinasabi ng Master na nagbibiro lang siya. Paano ako magagawa ng ganitong pag-isip? Ang akin lang ay hindi sapat ang lakas. Ipagkakatiwala ko na sa Master ang desisyon. CJ. Isa na siyang tao lang talaga. Dahil kung nagpa siya ka nang mag-withdraw, ang kanyang espiritu ng fairy at ang supreme, bakit pa rin niya ginagamit siya para threaten ako? Ikaw ay isang tunay na tao. Kaya ano ang pinagkaiba niya sa mga masamang demonyo? Na mga masasamang espiritu, kapag namatay na kayong lahat? Sino ang nakakaalam na ako ang nag-iisa? Ngunit ang tunay na katawan. Hindi ba't dahil sa hostage ay kusang? Susuko. Anong balak mo? Sasakal ko siya ngayon din. Tara na. Bitawan mo siya. Bakit hindi ka makagalaw? Bitawan kita. Patay na kita ngayon. King Rong, ayos ka lang ba? Kasalanan nito ni ate. Ngayon lang siya dumating para iligtas ka. Pinahirapan ka niya. Guro. Talagang walang katulad sa buong mundo. Madaling mapatumba ang demonyong si Bimingzi. Para sa pag-aalis ng isang malaking salot sa mundo. Talagang isang tagumpay sa kasalukuyan. Kalamangan sa mga susunod na henerasyon. Ay. Huwag nang magsalita ng labis na papuri. Hindi na kailangan ng maraming salita. Hawak mo ang espadang pumatay ng mga Diyos. Ipinapasa mo ang taas na pinto. Kailangan ng kaayusan. Ayusin mo ito. Guro. Nawala na si King Rong ng kanyang Xianling Root. At ng kanyang Zaizun Bon. Pakiusap. Tulungan mo siya. King Rong. Salamat, gurong mahalaga. Halika, halika. Halika, halika. Bumalik na tayo sa paaralan. Tara.